Sabi mo, 80 taon ka pa lang? Ang bata mo pa. Paano hindi mo magawa ng maayos itong kaunting trabaho? Ang pinakamatanda, kayo po ay may immortal na katawan, kami ay mga mortal na laman at dugo, ang katawan ko ay hindi na talaga kaya. Ang pinakamatanda. Ako ay 81 na. Kung ipagpapatuloy ko ang pagbubuhat na ganito, maauna pa ako sa iyo. Kayo talagang mga kabataan, ay tamad at mahilig lang kumain. Mga dahilan lang yan lahat. Tingnan ninyo ako. Mahigit 1,000 taon na ako, at ang lakas pa rin ng katawan ko. Ang buhay ay nasa paggalaw. Dapat mas madalas kayong mag-ehersisyo. Kayo dyan, putulin ninyo lahat ng puno sa likod ng bundok. Gusto kong gumawa ng bagong wooden bed kamakailan. Victor, paano nangyari na kakasabi ko lang? Nakahiga ka na? Bumangon ka nga sa akin. Ang pinakamatanda, ang tatay ko ay 106 taong gulang na, hayaan nyo na po siyang magpahinga muna. Sige na, sige na. Kung gayon, tulungan niyo siyang umupo sa upuan sandali. Sige. Ang pinakamatanda, nasa katawan kayo ng isang bata, sa loob ng 5 taon na. Kailan po kayo makakabutas ng antas, at maibalik ang tunay ninyong anyo, at maging immortal? Ang pinakamatanda, kung magiging immortal po kayo, makakapunta na rin kami sa langit para magsaya. Hindi na kami maghahirap dito. Hindi maganda. May problema ang pamilyang Liu. Ang pinakamatanda. Ano po ang nangyayari? Ang banal na plaka ng pamilyang Liu ay nagpapakita Na si Liu Chuanren, ang ika-10 henerasyon ng pamilyang Liu, ay malubha ang kalagayan. ang panganay na anak ni Chuanren ay namatay ng maaga. Naiwan lang ang isang ulilang babae, si Liu Ruyan. Samantala, ang pangalawang anak na si Ricardo Santos ay malambot ang ugali. Ang pundasyon ay hindi pa matatag. Kung si Miguel Santos ay mamatay, ang Hacienda Santos ay maaaring mapahamak. Ang pinakamatanda. Bakit hindi ka bumaba ng bundok para iligtas si Miguel Santos? Pupunta ako. Ang pinakamatanda, lahat tayo ay mortal. Hindi tulad mo na may banal na katawan at walang hanggang kapangyarihan. Ikaw ang magligtas ng tao. Iyon ay napakadaling gawain. Bumaba ka ng bundok para iligtas ang iyong mga supling. Iyon ay pagpapanatili ng dangal ng ang pinakamatanda. Tama, ang pinakamatanda, ang inyong natatanging kasanayan, ang 3 karayom ng pagpapagaling, ay may kakayahang magpagaling ng patay. Basta't ikaw ang kikilos, madali lang iyan. Ang aking 3 karayom ng pagpapagaling ay hindi nagamit sa loob ng ilang daang taon. Ngunit para sa ating Hacienda Santos, handa akong bumaba at gawin ito kahit medyo pilit para mamangha ang mga supling na yon. HMPH. Mabuti. Napakaganda. Ang pinakamatanda. Sa wakas ay bumaba na kayo ng bundok. Ginoong Pakalawa, Ginoong Pangatlo, kumusta ang aking nakatatandang kapatid? Sabi ng doktor, palala ng palala ang kalagayan. Mukhang, sino ba ang nagtangkang manakit sa ating Hacienda Santos? Bilang panganay ng ating Hacienda Santos, ang pinuno ng henerasyong ito, ang lahat ng kapalaran at mana ng ating Hacienda Santos, ay nakasalalay sa kanya lamang. Hindi pwedeng magkaroon ng masama sa aking nakatatandang kapatid. Kalma ka lang, Pangatlo. Ang pinakamahuhusay na doktor sa loob at labas ng bansa. Lahat ay napuntahan na, lahat sila ay walang nagawa. Mukhang nasa panganib na ang ating Hacienda Santos. Kung ang pinakamatanda ng Hacienda Santos ay makakababa ng bundok para tumulong. Ano? Ang pinakamatanda ay bababa ng bundok. Bababa siya ng bundok sa loob ng 5 araw para gamutin ang aking nakatatandang kapatid. Ang pinakamatanda ay bababa ng bundok. May pag-asa na ang aking nakatatandang kapatid. Ipabatid ninyo, sa loob ng 5 araw, buong pamilya ay maghihintay sa pagdating ng ang pinakamatanda. Ako at ang pangatlong kapatid ay darating sa tamang oras. Opo. Bakit niyo ako pinagbihis ng ganito? Ang pinakamatanda, dahil sa ngayon, mukha pa rin kayong bata, ang ganitong pananamit ay nababagay sa inyong estilo. Teka, at ito pa. Ano itong bagay na ito? Isang lollipop. Gustong-gusto ito ng mga bata. Uulitin ko, hindi ako bata. Halika na, bata, sumunod ka kay ate dito. Magpaalam na kayo kina lolo't lola, sasakay na tayo sa eroplano. Kung may kailangan, tawagan nyo kami sa relo. Ay, sa wakas umalis na rin ang pinakamatanda. Ngayon, makakapagpahinga na kami ng ilang araw. Sa wakas, naalis na rin ang buhay na ninuno.
Hindi ko na talaga kaya. Ipabatid sa mga nakababata sa pamilya, ang pinakamatanda ay darating na. Ano, darating ang pinakamatanda? Anong nangyari, Rafael? Ma. Tumawag si tatay. Darating daw ang pinakamatanda mula sa bundok para gamutin si Lolo. Ano? Hindi pwede yan. Kung gagaling si Lolo, siguradong ibibigay niya ang lahat ng ari-arian kay Isabela Santos, ang batang iyon. Kung gayon, wala tayong magagawa. Pigilan natin ang pagdating ng pinakamatanda. Maghanap na lang tayo ng magpapanggap na pinakamatanda. Sa huling hininga na lang naman si Lolo. Hintayin na lang natin siyang pumanaw, at mapapasakamay natin ang lahat ng yaman. Bago mangyari yan, bawal na bawal nating hayaan si Isabela Santos. Naguluhin ang plano, naintindihan mo. Naiintindihan ko. Bago mangyari yan, sisiguraduhin kong hindi niya makikita. Si Lolo. Tito David, naririnig ko po na bababa na ang pinakamatanda ngayon. Malapit na siya. Buong pamilya ng mga Santos ay maghihintay para salubungin siya. Kung hindi ka makakabalik, at hindi mo siya igagalang, magkakaproblema ka. Tito David, ako. Mabuti na lang, maliligtas si Lolo dahil bababa ang pinakamatanda. Kailangan ko nang umuwi agad. Walang dumating para sunduin ako. Ang mga supling na ito. Ingat ka, bata. Binibini, ayos ka lang ba? Ang galing, ikaw pala ay tagapagmana ng angka ni Leo. At dala mo pa ang gintong selyo. Ikaw pala ay direktang tagapagmana ng aking ninuno. Kung ibang tao ang nakatagpo ko, hindi ko sasabihin. Pero kung ako, ang iyong ninuno, ang nakatagpo mo, tiyak na hindi ka mamamatay. Sino ka ba? Ako ang iyong ang pinakamatanda. Hoy, bata ka. Bakit ka ganyan kawalang galang? Nasaan ang iyong nanay at tatay? Ang aking mga magulang ay namatay mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. Siguro ay nag-reinkarnasyon na sila ng ilang dosenang beses. Wow, puro kabalbalan ang sinasabi mo, bata. Maliit na bata, kung magpapatuloy ka sa pagiging walang pakundangan, magagalit na ako. Anong maliit na bata? Maliit na direktang tagapagmana. Nagkaroon ka ng aksidente sa sasakyan kanina, pero ako ang nagligtas sa'yo. Nga. Nagkaroon nga ako ng aksidente sa sasakyan. Bumagsak ang sasakyan at nawalan ako ng malay. Pero, bakit wala akong kahit anong sugat? Ngayon, Siyempre, lahat yan ay dahil sa akin, ang iyong ang pinakamatanda. impossible. Ang pinakamatanda ng angka ni Liu ay mahigit 1,000 taon na ang edad, kahit paano. Paano magiging ikaw, isang bata lang? Bakit hindi ka pa rin naniniwala? Talagang ang ikaw ang pinakamatanda. Mabuti na lang, sa wakas ay maliligtas na ang aking Ang pinakamatanda ay malapit na po. Bakit wala pa si Isabela? Ang pinakamatanda ay bumaba mula sa bundok, paano niya nagawang magpabeya? Hindi ko alam kung paano kumilos. Ang panganay na anak ng pamilya Santos, wala siyang galang. Ang pinakamatanda ay bumaba ngayon, para iligtas si Papa. Buti na lang at sinalubong siya ni Rafael. Kung dumating pa si Isabela, tiyak na magagalit ang pinakamatanda. Tama na, huwag ka nang magsalita. Pagdating ng pinakamatanda, pakiusap na iligtas niya agad si Papa. Papa. Papa, malapit na siyang mawala. Mama, Papa. Dumating na po ang pinakamatanda. Mukha siyang may angking kapangyarihan. Talagang kahanga-hanga ang pinakamatanda. Maligayang pagdating po, pinakamatanda.
Tumayo na kayong lahat. Ang ika-11 henerasyon na apo ng pamilya Santos, si Ricardo Santos, ay nagbibigay pugay sa pinakamatanda. Sige, alam ko na ang lahat. Ang iyong ama, si Miguel Santos, ay malubha ang sakit. Bumaba ako ngayon, para iligtas siya. Papa, malapit na siyang mawala. Dito po kayo, pinakamatanda. Mula ngayon, walang sinuman ang papayagang makapasok. Walang sinuman ang papayagang makapasok. Paano kung pumasok si Binibining Isabela? Hindi po namin siya mapipigilan, di ba? Kayo, tatlo, manatili kayo rito. Kapag pumasok si Isabela mamaya, huwag kayong magpakita ng awa. Opo. Yuminto, may mahalagang bagay ang pamilya Santos ngayon. Walang sinuman ang papayagang makapasok. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Napigilan ako. Tingnan mo kung sino ako. Umalis ka sa daan ko. Paumanhin po, Binibining. Ipinag-utos po ni Ginoong Rafael na walang sinuman ang papayagang makapasok. Ginoong Rafael, ako ang panganay na anak ng pamilya Santos. Papasukin niyo ako. Hindi po namin kayo masusunod. Ikaw, Hindi nyo ba bibigyan ng respeto ang panganay na anak ng pamilya Santos? Paano naman ako, ang pinakamatanda ng pamilya Santos? bakit kayo tumatawa? Siya ang pinakamatanda ng Hacienda Santos. Binibini, ito na ba ang sinasabi mong ang pinakamatanda ng Hacienda Santos? Sa tingin ko, hindi pa siya nakakainom ng gatas ng ina. Ikaw, Ang pangalawang batang Panginoon ang naghihintay dito para pigilan kayo. Talaga namang nandito kayo para guluhin kami, di ba? Gumamit ng bata para magpanggap na ang pinakamatanda. Akala mo ba tanga kami? hayaan niyo akong pumasok. Isabela, po, ako na. Mag-ingat po kayo. Talaga namang may dating ang batang ito. Halika, sasabak ang tito mo sa'yo. Mag-ingat po kayo. Anong nangyayari? Paano lumakas ang batang ito? Hindi nyo matalo ang isang bata. Nakakahiya. Ano na ang gagawin natin? Nakikipaglaban sa isang bata. Kung kumalat ito, paano pa ako makakakilos sa hinaharap? Pangatlo, bakit hindi ikaw ang sumubok? CJ, Sandali. Ikaw, ano ang gagawin niyo? Binibini, nais ko lang maglaro. Gusto ko lang makipagtaguan sa kanya. Sige. Kung gayon, ang pinakamatanda ay makikipaglaro sa inyo. Ang pinakamatanda. Sila ang tatlo kong kapatid, mga bihasang martial artist na aking inaalagaan. Hindi pwede. Mag-iisip na lang ako ng ibang paraan para makapasok. Isabela, po, relax, relax. Kaya ko to sa isang kamay lang. Batang pasaway, ang dami mong saksot. Heto na. Mag-ingat po kayo. Ito. Batang pasaway, naghahanap ng kamatayan. Ito, bata pa ba talaga siya? Anong klaseng halimaw ito? Natalo niya ang tatlong bihasang mandirigma sa isang iglap. Kayo, tatlong maliliit na bata, naglalakas loob sa harap ko. Sa pagkakataong ito, nagpigil ako. Sa susunod, hindi na kayo magkakaroon ng ganito kagandang swerte. Umalis na kayo. Sino pa? Kung maantala ang pagligtas ng aking ninuno sa aking lolo, kaya niyo bang panagutan yan? Paumanhin, Binibini. Hindi namin alam, siya ang pinakamatanda ng Hacienda Santos. Kanina, ang Hacienda Santos ay nagdala na ng isang matandang ninuno. Papasok na. Ano? Ang pinakamatanda. Kumusta po ang aking ama? Sa normal na kalagayan, ang tsansa na mailigtas siya ay 0. Pero, nandito na ako. Ibig sabihin, tuluyan ng magagaling ang aking ama. 50% ang tsansa. Ang taong ito, ang buhay at kamatayan ay nakatakda. Gagawin ko lang ang aking makakaya. Hindi dahil sa mga personal na usapin ng pamilyang ito, ay lalabag sa natural na batas. Sige po. Ricardo, tayong lahat ay mga anak ng ang pinakamatanda. Siguradong gagawin ng ang pinakamatanda ang lahat para iligtas si tatay. Ngunit ang buhay at kamatayan ay nakatakda. Hindi rin natin pwedeng masyadong pahirapan ng ang pinakamatanda. Itay, magtiwala na lang po kayo sa ang pinakamatanda. Kung gayon, maaabala po namin ang pinakamatanda. Pakiusap, gamutin niyo po siya agad.
Huwag magmadali, huwag magmadali. Ito po kasi. Pero malapit na pong bumigay ang aking ama, kung hindi ngayon, kailan pa. Basta't inumin ang pilulang ito na nagpapanumbalik ng lakas, at gamitin ang tamang pag-ikot ng enerhiya. Dapat ay magkakaroon ng epekto. Tigilan nyo. Kayo, gusto nyo bang patayin ang lolo? Sino ang nagpasok sa'yo? Hindi mo ba nakita ang pinakamatanda na ginagamot si Lolo? Sa tingin ko, ikaw ang gustong pumatay kay Lolo. Peking ito. Siya ang tunay na ang pinakamatanda. Isabela, ano ba talagang? Ang balak mo, nanggugulo ka pa sa ganitong oras. Ang pag-aalala mo kay Lolo ay peke. Gusto mo lang hatiin ang yaman ng pamilya, di ba? Hindi po. Noong sinalubong ang pinakamatanda, hindi ka nagpakita. Bakit ka pa nanggugulo ngayon po? Ano bang silbi ng mga truck driver? Bakit hindi siya nasaktan? Nga pala. Paano ka nakapasok? Nasaan ang tatlong masters? Paano ka rin napapasok dito? Talagang ang bumabagsak na ang pamilya Santos ko. Yung tatlong bata, matatawag pang masters. Gusto pa akong pigilan? Ikaw na anak-anak ang walang galang. May masamang balak ka. Dumating na ang pinakamatanda. Hindi ba ninyo alam na ang mga walang kinalaman ay dapat lumayo? Ako. At ikaw, paano nagkaroon ng pamilya Santos ng anak-anak ang tulad mo? Malapit nang mamatay ang tatay mo, bulag at manhid ka pa rin. Madali kang maniwala sa mga traidor. Sa tingin ko, ikaw ang nanggugulo. Ako. Ikaw. Hindi ka karapat-dapat sa komento ko. Susunod, ikaw ang pinakakasuklam-suklem. Ikaw na malaking baboy, makalanseng, mukha kang baboy. Ikaw pa ang magpapanggap na ako, ang pinakamatanda? Bata pa na wala pang alam. Nagsasabi pa ng mga salitang napakalaki ng paglapastangan. Ako ang pinakamatanda ng pamilya Santos. Sino ka ba? Kayo na mga anak-anak ang walang galang, mga bulag at manhid. Kinikilala nyo pa ang patay na baboy na ito bilang ang pinakamatanda? Ipapatupad ko ang batas ng pamilya. Lahat kayo, lumuhad kayo. Anong nangyayari? Sa mga supling ng pamilyang Leo, ang pagpigil sa lahi na laging gumagana. Bakit hindi gumagana? Hindi mo na kayang magpanggap, di ba? Akala ko pa naman mayroon kang talagang kakayahan. Isabela, ang lolo mo ay nasa bingit ng kamatayan, at dadalhin mo pa ang isang bata para pigilan ng pinakamatanda na gamutin ang lolo. Ano ba talaga ang balak mo? Ang pinakamatanda ay may malakas na kapangyarihan. Bumaba siya dito para iligtas si Grandpa. At ikaw, bakit mo siya hinahadlangan? Hindi mo ba gustong mamatay si Grandpa? Maniwala kayo sa akin. Siya talaga ang pinakamatanda. Sinasabi mo sa akin na itong batang hamog ang pinakamatanda ng pamilyang Liu. Isabela, nababaliw ka na ba? O tinituring mo kaming mga tanga? Pinakamatanda, ibinigay mo na kay Grandpa ang Pildoras pang boost. Kailangan lang niyang mag-ipon ng lakas at gagaling siya. Walang sinuman sa inyo ang pwedeng manggulo ngayon. Narinig niyo ba? Ang tinatawag na Pildoras pang boost ng matabang ito ay ordinaryong health supplements lang. Walang anumang epekto. Sinadya niyang ipagpaliban ang oras ng paggamot para patayin si Miguel. Kabayuan. Ikaw na batang hamog, ano ba ang alam mo? Ang ating pinakamatanda ay isang buhay na immortal na mahigit 1,000 taon. Paano niya sasaktan ang sarili niyang mga apo? Isabela, sino ba talaga ang batang ito? Tito, siya talaga ang pinakamatanda. Ang pinakamatanda ay personal na sinundo ni Rafael. Paano ka pa makakakuha ng isa pa? Isabela, sa tingin ko, sinasamantala mo lang ang pagiging malambot ng lolo mo sa iyo dahil lagi kanyang pinapaboran. Sobrang spoiled ka. Sayang lang ang kabutihan ng lolo mo sa'yo. Ikaw na traitor. Gusto mo ba talaga siyang patayin? Tama na. Walang silbi ang pagtatalo. Kung kikilalanin ninyo siya bilang pinakamatanda at hindi siya makapagpagaling, kaya nyo bang managot? Ito ay pagpatay. At ikaw ang mamamatay tao. Ito, kung ipagpapatuloy mo pa ang pagkaantala sa paggamot, hindi ako magiging mabait sa'yo. Siya na peke. Paano niya gagamutin? Gamit ang health supplements. Hindi niya magagamot yan. Paano mo magagamot? TSK. Madali lang to. Talagang ako lang ang makakapagpagaling nito. Dahil ako ang tunay na pinakamatan. Tio David, paniwalaan mo po ako. Siya talaga ang pinakamatanda. Totoo nga. Paano natin maipapahamak ang buhay ng ating lolo sa kamay ng isang bata? Ama, sa tingin ko po, itong si Isabela, parang nabaliw na. Naghanap ng bata para magpanggap na ang pinakamatanda. Asawa ko, huwag na huwag mong paniniwalaan si Isabela kung talagang ipapagaling ng batang ito at mamatay pa si lolo. Paano mo haharapin ang mga ninuno ng pamilyang Santos? Kung may mangyari kay lolo, ako po ang mananagot sa lahat. Ikaw ang mananagot?
Anong pananagutan yan, kung talagang mamatay si Lolo? Paano mo ibabalik ang buhay niya? Sa araw na ito, walang sino man ang pwedeng humawak kay Lolo, maliban kay ang pinakamatanda. Ano na ang gagawin kay Lolo? Ilang mga bata lang po. Ang makakapigil sa akin. Batang pasaway. Bumaba ka dyan. Bumaba ka dyan. Ikaw. Ang pinakamatanda. Isabela, saan mo nakuha itong halimaw na ito? Naglalakas loob na durugin ang pangalan ng aming pamilyang Santos. Umalis ka na. Lumayas ka dito ngayon din. Tiyo ko po. Lahat, tingnan nyo. Lolo. Ama. Lolo. Huwag kang mamamatay, Lolo po. Isabela, huwag kang mag-alala. Hindi po magiging problema ang lolo mo. Hindi pa po siya okay. Wala na siyang tibok ng puso. Ikaw na maliit na halimaw. Babayaran mo ito ng buhay mo. Tiyo ko. Sandali lang muna. Ang pinakamatanda, ano pa po? Ang hinihintay natin, wala nang tibok ng puso ang lolo mo. Napakabuti niya sa'yo dati. At ipapamana pa niya sa'yo ang lahat ng ari-arian. Tapos ikaw pa ang kumontak sa halimaw na ito. Para patayin ang lolo mo. Anong karapatan mo pa? Para maging anak ng pamilyang Talaga. Paano naman matututong mag-acupuncture ang isang bata? Lahat ng tusok ay sa mga vital points. Hinala ko, may nagtangkang sadyang. Saktan ng apo ng aming angkan. Sino ang nagturo sa iyo? Oo, paano naman mauunawaan ng isang bata ang mga ito? Siguradong may nagunjok sa kanya. Hindi. Hindi ako. Hindi ako. Alam nyo ba talaga ang paraan ng paggamot? Ang ginawa ko kanina ay ang natatanging teknik ng aming pamilyang Santos, ang Sanmeishen. 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 Pansamantala lang siyang hindi humihinga. Kapag napalakas ko ang aking chi para buksan ng mga acupoints, mabubuhay siyang muli. Paano mo? Nalaman ang nawala naming Sanmeizen ng pamilyang Santos. Isabela, para makuha ang mana, hindi ka nagkulang sa pagsisikap. Kung hindi, paano malalaman ng isang bata ang Sanmeishen? Hindi ba ikaw ang nagturo? Nagsasalita ka ng malalaki, ang Sanmeizen ay katang-isip lamang. Hindi kailanman nagkaroon ng Sanmeizen ang aming pamilya. Kung gusto mo talagang iligtas ang lolo ko, bakit hindi mo na lang siya paggalawin? Bakit kailangan pa ng ganitong palabas ng pagbuhay? Malinaw na pagdadahilan lang yan. Isabela, huwag mong isipin na, kung gagamit ka ng bata para pumatay, ay hindi ka mananagot sa batas. Ikaw ang tunay na salarin, sa pagkamatay ng lolo mo. Tumawag na kayo ng pulis, dakpin siya. Dok, kumusta ang tatay ko? Tito. Ikaw na anak na walang galang. Tito, hindi ko alam na ganito ang mangyayari kay Lolo. Talaga niyang nailigtas ako gamit ang mahika. Siya na nga talaga ang sinaunang ninuno. Siya na nga talaga ang sinaunang ninuno. Huwag ka nang magdahilan. Ang tunay na sinaunang ninuno ay narito mismo. Ang lolo mo sana ay mabubuhay pa. Dahil sa batang ito na dala mo, nagulo, at namatay ang lolo mo. Bagaman ako ay kanluraning doktor, nag-aral din ako ng acupuncture sa loob ng 8 taon. Ang 3 acupoints na ito ay kakaiba ang pagkakatusok. Sino ang gumawa nito? Dok, itong batang ito ang gumawa niyan. Sabi ko na nga ba, isa siyang impostor, kung saan-saan lang tumutusok. Siya ang pumatay sa lolo ko. Paano nangyari? Sa murang edad mo, nagagamit mo ang ganito kahusay na pamamaraan ng pag-ikot ng karayom. Dok, ang 3 tusok na yon, hindi ba lahat ay nasa mga vital points? Ang 3 tusok na ito ay pawang nasa mga buhay na puntos, at ang lakas at lalim ng pagtusok ay perpekto. Para bang gawa ng isang bihasang doktor. Ito, paano ito mangyayari? Kung ang mga tusok ay nasa buhay na puntos, bakit namatay ang lolo ko? Ito. Lolo. Ricardo, kumusta ka po? Lolo, sa wakas ay magaling ka na. Halos mamatay na kami sa pag-aalala para sa'yo. Ricardo, nitong mga araw na nagkasakit ka, lahat ay dahil kay Rafael na nanatili sa tabi mo. Nag-aalaga araw-araw, nangayayat na siya ng husto. Nanay, ang pag-aalaga kay Lolo ay natural na tungkulin. Basta't gumaling ka lang, Lolo. Ano ang problema kung magtiis ako ng kaunti? Salamat sa paghihirap mo, Rafael. Nasaan si Isabela? Lolo, nandito po ako. Lolo, kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Magaling na ako, napakaganda ng pakiramdam ko. Parang bumata ako ng 10 taon. Sino kayang bihasang tao ang nagligtas sa akin? Lolo, ang pinakamatanda po ang nagligtas sa inyo. Ito na ba ang pinakamatanda? Opo, dahil sa pag-i-injection ng pinakamatanda sa inyo, nabuhay po kayo mula sa kamatayan.
Ika-10 henerasyon ng pamilyang Santos. Miguel Santos, nagpupugay sa pinakamatanda. Miguel Santos, nagpupugay sa pinakamatanda. Hayaan mo na. Hindi mo na kailangang yumuko dahil kakagaling mo lang sa sakit. Hindi. Hindi ko dapat hayaang maniwala si Lolo sa sinasabi ni Isabela. Basta't si Lolo ay hindi pa nakikita ang tunay na pinakamatanda. Kabobohan. Huwag po kayong maniniwala sa sinasabi ni Isabela. Ang sakit niyo po ay ang tunay na pinakamatanda ang nagligtas. At itong batang ito ay sinadyang ipinagkunwari ni Isabela. Siya ang humahadlang sa pagligtas namin sa'yo. Gusto kanyang patayin. Isabela, totoo ba ang sinasabi ni Rafael? Hindi po ganyan, Lolo. Hindi po ako naghanap ng peke para magpanggap. Bagaman mukha siyang bata, siya po talaga ang pinakamatanda. Walang hiya. Ako ang gumamit ng pills ng pagbawi ng lakas para buhayin ang apo sa talampakan. Tapos sasabihin mong ang batang ito ang pinakamatanda. Ikaw, ito ay kawalan ng galang sa ninuno. Ito. Sino naman itong isa? Siya ang tunay na pinakamatanda. Sino naman po itong isa? Siya ang tunay na ang pinakamatanda. Paano nagkaroon ng dalawang ang pinakamatanda? Lolo, siya ang tunay na ang pinakamatanda po. Ang mga ang pinakamatanda ang nagbigay sa akin ng flight number po. Sinundo ko siya mismo sa airport po. Ang pinakamatanda na ito ay nakilala ko sa daan po. Nakilala sa daan. Ang pinakamatanda ay may mataas na katayuan. Paano siya naglalakad lang sa daan? At hindi naman basta-basta makikilala. Isabela, naghanap ka lang ng kahit sinong bata para magpanggap na ang pinakamatanda. Hindi ba't para patayin si Lolo at makuha ang mana? Ako, Kayo talagang mga apo, napakawalang isip ninyo po. Kanina ko pa ginamit ang San May Needle po. Iniligtas ko ang apo sa tuhod po. Naniniwala pa rin kayo dito po, na ang matabang yon ay ang pinakamatanda po? Nalinlang ba kayo o sinadya ninyo po? Tumahimik ka, ikaw na bata ka. Nagsisinungaling ka pa rin. Ang tatay ko ay iniligtas ng wikidan ng ang pinakamatanda. Ang San May Needle mo ay peke lang talaga. Ang San May Needle mo ay peke lang talaga. Doktor, sinabi mong marunong ka sa acupuncture po. Alam mo ba po, kung totoo o peke ang San May Needle na yun po? Ako ay walang gaanong alam at kaunti lang ang alam ko sa traditional Chinese medicine. Hindi ako makapagpasya. Dahil nagising na si Lolo Liu, ako ay aalis na muna. Dahil magaling na po ako, kalimutan na lang po natin kung sino ang totoo at sino ang hindi. Lolo, hindi ito pwedeng basta na lang kalimutan po. Si Isabela ay humadlang sa pagligtas namin sa iyo po. Gusto ka lang niyang patayin po. ako. Tatay, naipaalam ko na po. Ang pangalawang tiyo at ang iba pa po. Una, para ipagdiwang ang iyong paggaling sa malubhang sakit po. At pangalawa, para patunayan po kung sino talaga ang tunay na ang pinakamatanda po. Magaling. Kapag dumating na ang mga apo po, mapapalo kayo sa puwet po. Nagpapanggap ka pa rin. Sa panahong iyon, ikaw na maliit na bastardo. Hindi na lang basta mapapalo sa puwet. Sige, maghihintay kami at makikita. Dumating po si David Santos, ang pinakamatanda. Narinig ko pong may nagpapanggap na ang pinakamatanda dito. Ang iyong apo sa tuhod po, si David Santos. Gustong makita kung sino ang napakatapang. Ako si David Santos, ang inyong dakilang apo. Tingnan natin kung sino ang napakatapang. Kaya pala, nandito na ang pangalawang kapatid ko. Paumanhin kung hindi kita sinalubong agad. Masaya akong nagising ka na, kuya. Tumawag sa akin si Ricardo at sinabi na may nagpapanggap na ang pinakamatanda dito. Nagpapanggap na nagpapagaling sa'yo, pero ang totoo ay para ipahamak ang iyong buhay. Ang ating pamilyang Santos ay isang marangal na pamilya na libong taon na. Paano kaya tayo madadaya ng ganito? Gamit ang mga mababang paraan. Sino ba talaga ang may gawa nito? Siya po, ang pangalawang tiyo. Maliit na bastardo. Ito, ang batang ito ay nagpapanggap na ang pinakamatanda. Pangalawang tito, bagaman ang batang ito ay nagpapanggap, may nag-uutos sa kanya sa likod. Sino ang nag-utos sa kanya? Hindi ko siya basta-basta papayagan. Siya si Isabela Santos. Pangalawang lolo, ako. Napakalaki ng iyong tapang, ang pamilya Santos. Paano nagkaroon ng tulad mo na, isang anak na walang galang at mapaghimagsik? Talagang pinahiya mo ang mukha ng iyong namayapang ama. Talagang pinahiya mo siya. Ang ingay ninyo. Ang daming Saturday pagdating pa lang. Hindi ba't anak ito ni Santiago? Noong bata ka pa, binuhat kita. Walang galang ang batang ito. Nakalaban mo ang pangalan ng aking ama, ang aking tito, pero professor siya sa Institute of Architecture. Isang talento sa pagtatayo ng bansa. Paano mo nagawang bastusin at maliitin siya ng ganyan? Talagang sobra ka na. Kahit profesional pa siya, hindi ba't nakadepende pa rin siya sa suporta ng aking ang pinakamatanda? Maliit na bastardo, talagang hindi mo alam ang iyong lugar. Ang dalawang pinsan ng aking lolo ay pawang mga bilyonaryo sa buong mundo. Ang ginagawa mo ay parang naghahanap ka ng kamatayan. Tama. At nandyan din si Carlos Santos. Siya ang anak ni Christina. Ang aking ang pinakamatanda ay narito. Bakit hindi pa siya nagbibigay galang sa akin? Ikaw na walang alam na bata, naiinis na ako sa iyo. Kalma ka lang. Mukhang hindi ka na rin naman bata.
Huwag kang mag-alala ng sobra at baka atakihin ka. Ikaw, maliit na bastardo, tumahimik ka nga, Isabela Santos. Ang batang ito, ang kilos at pananalita ay napaka-arogante. Hindi lang siya nagpapanggap na ang pinakamatanda, kundi nilalait pa niya ang iyong tito. Dinala mo siya dito sa Hacienda Santos, at ginugulo ang kapayapaan dito. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Hindi ba malinaw kung ano ang gusto niya? Para sa pera lang. Isabela Santos, napakalupit ng puso mo, mahal na mahal ka ng lolo mo. Tapos gusto mo pa siyang patayin? Kunin ang mana. Ikaw, Manahimik kayong lahat. Sinasabi ninyong peke ako. Pero yung malaking mataba ang totoo. Kung gayon, maglaban tayo. Paano? bata pa na hindi pa natutuyo ang gatas sa labi. Akala mo ba natatakot sa'yo ang tunay na ang pinakamatanda? Nagsasabi ka ng kasinungalingan na ikaw ako. Ngayon, siguradong hindi ka na makakauwi. Ang pinakamatanda, mag-ingat po kayo. Isabela Santos. Nakita mo rin naman. Ang tatlong eksperto kung paano sila natalo at tumakbo palayo. Ang malaking mataba na ito ay hindi talaga kalaban ko. Batang paslit. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung sino ang tunay na ang pinakamatanda. Naku, anong nangyayari? Anong nangyari sa ang pinakamatanda? Imposible. Hindi niya kayang buhatin kahit ang isang bata. Baka ang malaking mataba na ito ay peke lang na ang pinakamatanda. Pero, paano magiging bata ang pinakamatanda? Oo nga, hindi ito posible. Bakit ang bigat ng batang ito? Taba. Ako na ang kikilos. Tumanda na talaga. Napapagod na ako kahit ilang sipa lang. Pakikuha mo nga ako ng tubig po. Sige po. Ang pinakamatanda. Salamat po. Ang pinakamatanda. Ayos ka lang po ba? Bumangon ka po. Bibigyan kita ng dagdag na pera po. Dagdag na pera po. Dahil isa akong dating kampiyon sa weightlifting po. Mayroon pa rin akong ganitong pisikal na kakayahan po. Ginoong Marco, yung sinabi mong bibigyan mo ako ng dagdag na pera po. Tuparin mo ang iyong pangako po. Huwag ka ng madaming satsot. Bumalik ka na at ipagpatuloy mo ang panununtok sa kanya. Huwag ka ng madaming satsot. Bumalik ka na at ipagpatuloy mo ang panununtok sa kanya. Batang bata, ako ay nadyan sa'yo ng maraming taon po. Hindi tulad mo na ordinaryong tao lang po. Sa ilang sipa mo lang po. Hindi mo ako masasaktan po. Tama, ang pinakamatanda namin. Hindi na lang ako makikipagtalo sa'yo, bata, para hindi nila sabihin pinagkaisahan ka namin. Talagang hindi ordinaryo ang pinakamatanda po. Kahit ganito na, nakakatayo pa rin siya po. Parang walang nangyari po. Talagang kahanga-hanga po. Mukhang ikaw na malaking lalaki ay mayroon pa ring lakas. Kung gayon, seryosohin ko na ito. Tingnan mo ang suntok. Tingnan mo ang suntok. Ang pinakamatanda. Hoy, ikaw na batang pasaway, ang pinakamatanda namin, hindi ko sana balak makipag-away sa'yo. Pero paulit-ulit mo akong pinipilit at nasaktan mo pa ang pinakamatanda. Kung hindi kita mapagbabayaran ngayon, paano pa kami pagkakatiwalaan ng pamilyang Reyes? Bulag ka ba? Hindi ko nga siya natamon. Lolo po, nakita niyo naman lahat po, di ba? Ang pinakamatanda po ay mapagbigay, hindi ko sana balak makipag-away sa kanya po. Itong batang hindi alam ang kanyang limitasyon po. Nasaktan pa ang pinakamatanda po. Isabela, saan mo nakuha ang batang ito po? Napakalaki ng kanyang tapang po. Nakalaban pa ang pinakamatanda po. Kung hindi kita bibigyan ng leksyon ngayon po. Ano na ang mangyayari sa dangal ng pamilyang Reyes? Hindi pa malinaw ang lahat ng ito po. Ikaw po, huwag ka munang po. Kuya, hindi pa ba malinaw po? Kahit na maagang namatay ang ama ni Isabela, masyado ka namang kumampi po. Tingnan mo po. Ano na ang nangyari sa kanya dahil sa pagpapalayaw mo po? Ako po.
Siya na talaga ang pinakamatanda po. Noong naaksidente ako, siya ang nagligtas sa akin po. At noong nagising si Lolo po, naging posible rin dahil sa kanyang San Maizen po. San Maizen, hindi ba yon ang pamamaraan ng pinakamatanda po? Paano mo po? Siyempre, ako ang tunay na pinakamatanda. Kung hindi ako, sino pa? Kabawbawhan. Ako ang tunay na ang pinakamatanda. Kung hindi ako, sino pa? Talaga? Hindi. Impossible. Tito po, huwag ka pong padaya sa kanya. Malinaw na ang lolo ay si ang pinakamatanda na iligtas gamit ang Wikidan. Ano bang San Maizen? Iyon ay isa lamang alamat. Walang nakakita niyan. Tito, kahit ang pinakamatandang ninuno ay hindi alam ang San Maizen, baka ito ay isang anekdota lamang. At ang batang ito ay nagsasabi pa na siya ay marunong sa San Maizen. Naiintindihan ko na. Mayroong nagturing na totoo ang anekdota. Tinuruan ng batang ito ng kung ano-anong San Maizen. Naging palpak na naman, di ba? Hindi ganyan. Totoo ang hangarin kong iligtas si Lolo. Talagang wala akong intensyong saktan si Lolo. Walang hiya. Inaasahan mong mamatay na si lolo para ma-inherit mo ang yaman ng pamilya. Hindi. Hindi mo na nga matiis ang paghihintay. Isabela, napaka-brutal mo naman. Hindi ako. Bago pumanaw ang aking nakatatandang kapatid, ipinagkatiwala kanya sa akin, para na rin akong ang iyong tatay. Ngayon, para sa iyong namayapang ina, magbibigay ako ng leksyon. Sa'yo, anak na walang galang. Ikaw na maliit na bastardo. Bitawan mo ako o sasabayan kitang paluin. Asawa ko, ayos ka lang ba? Ikaw, Nabaliktad na, tatay, kung hindi mo pa siya mapipigilan, si Isabela na naguutos sa maliit na bastardo na ito, sa hinaharap baka pati ikaw ay kanyang pagbantaan o sigawan. Nakakainis. Tatawagan ko ang mga apo ko sa bundok para sila ang magbigay ng parusa. Ipaghanda nyo ang inyong family law. Maghintay kayo sa hampas sa puwit. Santiago at Christina ba? hindi ko po marinig. Hoy, Naririnig niyo po ba? Sino po ang hinahanap niyo? Magsalita po kayo. Hoy, hoy. Anong klaseng basura to? Hindi ba sabi pwede silang kontaken kung may problema? Bingi na ba tatay mo? Lumalala na talaga. Magpatingin na tayo sa doktor balang araw. nasa edad na siya ng mahigit 100. Kung hindi siya makarinig, hayaan na lang. Hindi naman nakakaabala. Hindi pwede. Matutulog na ako. Ang sarap ng masahe na to. Matutulog din ako. Tama na. Huwag ka nang magpanggap. Isabela, naghanap ka ng peke para magpanggap na ang pinakamatanda para saktan ang lolo mo. At sinaktan mo pa si ang pinakamatanda. Ginawa mo ang ganitong kasalanan. Dapat ka nang paalisin sa pamilya ngayon. Burahin sa talaan ng pamilya. Maniwala kayo sa akin. Siya talaga si ang pinakamatanda. Nasaksihan ko ang kanyang lakas. Kaya niyang iligtas si Grandpa. Isabela, may iba ka pa bang paraan para patunayan na ang batang hinahanap mo ay tunay na si ang pinakamatanda? Ako. Siya. Hindi niya mapapatunayan yan dahil kasi itong batang hamak na to ay hindi naman talaga si ang pinakamatanda. Ipagkalat niyo agad, tanggalin si Isabela Santos sa talaan ng pamilya. At itong batang hamak na to na nanakit kay ang pinakamatanda, sisiguraduhin kong hindi ka makakaligtas. At itong batang hamak na to na nanakit kay ang pinakamatanda, sisiguraduhin kong hindi ka makakaligtas. Isabela Santos, simula ngayon, wala ka ng kinalaman sa pamilyang Santos. Lumayas ka na sa bahay ng Santos ngayon din. Ikalawang lolo. Hindi ko po naisip na saktan si Grandpa. Ang pagdala ko kay ang pinakamatanda dito ay para lang iligtas si Grandpa. Nagdadahilan ka pa. Hindi ka na miyembro ng pamilyang Santos ngayon. Ibigay mo ang mga shares ng Santos Group. Maliit na apo. May masama ka palang balak para sa kayamanan ng pamilyang Santos. Ikaw na batang hamak. Anong sinasabi mo? At saka, ito ay usapin ng pamilyang Santos. Ano ang kinalaman mo dito? Itong pamilyang Santos, ako ang nagtayo nito. Paano naman hindi ako makialam? Batang paslit, kung magsalita ka pa ng kung ano-ano. Pupunitin ko ang bibig mo. Isabela, tingnan mo ang sitwasyon. Basta ibigay mo ang shares ng pamilyang Santos. Maiwasan natin ang ganitong kahihiyan. Ito ay para rin sa dangal ng pamilyang Santos. Ang shares na yan ay bigay sa akin ng aking ama. Bakit ko ibibigay sa inyo? Hindi mo narinig ang sabi ng ikalawang lolo mo. Hindi ka na miyembro ng pamilyang Santos. Ibigay mo na. Ibigay mo agad. Ilabas mo. Ibigay mo agad. Tama na po. Tungkol kay Isabela Santos. Hindi pa natin lubusang naimbestigahan at kayo ay nagmamadali. Nakalimutan niyo na po ba ang mga aral ng pamilya Santos? May pagmamahal at pananampalataya. May kabutihan at responsibilidad. Paano mo nalaman ang mga aral ng pamilya Santos? Kayo, mga sukling na walang pakialam. Naniniwala sa chismis. Nakakalimot sa pamilya. Nasaan ang pagmamahal? Ang pananampalataya? Ang kabutihan? Ang responsibilidad? Isabela Santos. Kung wala ang aking pahintulot,
Walang sino man ang maaaring magtanggal ng iyong pangalan mula sa talaan ng pamilya. Kung mayroon pang ibang maglalakas loob, pagagalitan ko siya ng husto. Sino po ang naglakas loob na pagbantaan ng aking pamilya? Napakalaki po ng Sino po ang naglakas loob na pagbantaan ang aking pamilya? Napakalaki po ng kanyang tapang. Kuya, sa wakas dumating ka na. Sino po ba talaga? Ang naglakas loob na magpanggap na si ang pinakamatanda. Siya ang batang ito. Hindi lang siya nagpanggap na si ang pinakamatanda, kundi pa ulit-ulit din niyang inalipusta si pangalawang lolo at ang pamilya Santos. Saan po nanggaling ang batang ito? Alam mo po ba, si ang pinakamatanda po ang pinakamataas sa aming pamilya Santos. Ang pinakarespetadong matanda po. At ikaw, naglakas loob ka pong magpanggap sa kanya. Naghahanap ka po ba ng kamatayan? Magaling, magaling. Hindi ko akalain na sa iyong murang edad, mayroon ka ng ganitong lakas. Mukhang ang aming pamilya Santos ay hindi naman pala lahat ay walang silbi. Walang kwenta. Ang aking kuya ay ang numero 1 mandirigma sa lungsod ng Ulap at siya rin ang pinuno ng seguridad. Ang buong seguridad ng lungsod ng Ulap ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Bakit hindi ka pa lumuhod at humingi ng tawad? Ikaw, batang apo. Gusto mong lumuhad ako at humingi ng tawad? Natatakot akong hindi mo kakayanin. Batang paslit, huwag ka pong masyadong mayabang. Ang aming pamilya Santos ay may libu-libong taon ng pundasyon, at ang lakas na mayroon kami ngayon, ay lahat bigay ni ang pinakamatanda. At ikaw, naglakas loob ka pong magpanggap sa kanya. Maniniwala ka po ba kung sabihin kong isasabak kita sa impyerno, bilang babala sa iba? Maniniwala ka man o hindi, ihahagis kita sa malalim na hukay, bilang babala. Ang malalim na hukay, ang pinakamalupit na impyerno. Sabi nila, walang nakakalabas ng buhay. Maliit na bastardo, kung aamin ka na ngayon, iiwanan ko pa ang bumong katawan. Huwag mong isisi sa amin kung pinagtripan ka lang namin. Lolo, hindi pa naman napatunayan ang bagay na yan. Paano ka makakapagbigay ng hatol, bukod pa riyan sa nagdaang laban? Malinaw na si ang pinakamatanda ang nanalo. Kanina, nakita ko siyang bata lang, kaya hindi ako kumilos. Niloko niya ako, kaya ako bahagyang natalo. Oo nga, pag-isipan ninyo. Si ang pinakamatanda, paano naman magiging bata? Ang maliit na bastardo na yan, tiyak na ginagamit lang ng may masamang balak para manloko dito. Lolo, maniwala ka sa akin. Hindi ko kailanman hahanap ng tao para saktan ka. Siya si ang pinakamatanda. Ganito na lang, si Joaquin lang dito ang may kakayahang makipag-usap sa mga ninuno. Joaquin, tanungin mo ang mga ninuno. Ipatunay nila kung sino talaga si ang pinakamatanda. Opo. Hindi nandito si ang pinakamatanda. Ang gaan talaga ng mga araw na ito. Noong mga nakaraang araw, ang dami kong ginawang trabaho. Napagod talaga ako. Hindi ko na maituwid ang likod ko. Kung hindi na babalik si ang pinakamatanda habang buhay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung malaman ni ang pinakamatanda, tapos na tayo. Telepono mula sa apo sa talampakan na si Joaquin. Nangangahulugan ba ito na may nangyari sa kay ang pinakamatanda? Naiintindihan ko na, sigurado, sila ang nagsabi sa atin, na sunduin si ang pinakamatanda. Babalik na si ang pinakamatanda ngayon. Tapos na ang magagandang araw natin. Ano ba ang ginagawa mo? Magkunwari tayong hindi natanggap ang tawag. Hayaan natin ang mga apo, na alagaan si ang pinakamatanda ng ilang araw pa, para mas ma-enjoy natin ang ilang araw pa, ng masasayang sandali. Tuturin. Pero, Kung talagang nag-aalala ka, papuntahin mo na lang ang anak ko, si Carlos, para tingnan. Siya ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Ulap, pagkatapos ng lahat at isang top-tier na bilyonaryo. At sa ating pamilyang Santos, siya ang may pinakamataas na ranggo. at, kapag nandyan siya, kahit pa si ang pinakamatanda ay magkaroon ng butas sa langit, kaya ni Carlos na ayusin. Teka, hayaan mo akong ipadala ang litrato ni ang pinakamatanda para hindi siya malabo ang mata at hindi makilala. Kung itong bata ay totoong si ang pinakamatanda, paano na? Paano magiging bata si ang pinakamatanda? Ngayon, gagamitin lang natin ang batang ito para durugin si Isabela Santos. Pagdating ng panahon, kapag kailangan ng humingi ng tawad kay ang pinakamatanda, sasabihin natin na wala tayong alam. Lahat ay dahil sa pandaraya ng matabang ito. Sapat na iyon. Ikaw, maging kalmado ka kapag may problema. Kapag talagang nangyari na, ililipat natin lahat ng sisi sa matabang ito. Hindi. Kumusta si Gabriel? Ano ang sabi ni ang pinakamatanda? Hindi po sinagot ni ang pinakamatanda ang tawag. Mukhang, ang mga apo sa bundok ng Ulap ay masayang namumuhay. Ako, itong si ang pinakamatanda, sa ibaba ay inaapi at nilalay. At hindi ninyo inaasikusuhan? Pag-uwi ninyo, lahat kayo ay luluhod at tatanggap ng parusa. Batang walang alam, huwag kang masyadong mayabang. Huwag mong isipin na hindi ko naitawag, kaya hindi ko malalantad na nagpapanggap ka. Mga tauhan, dalhin ang espada. Ang
Ang espada na ito ay tinatawag na mandirigma ng langit. Ginawa mula sa misteryosong bakal mula sa labas ng langit at lupa. Bagaman mukhang 1 metrong espada lamang, ito ay may bigat na 1,000 kilo. Hindi ba ito ang dating espada ko, ang mandirigma ng langit? Pagkalipas ng ilang daang taon, mukhang matalas pa rin ito. Gusto mong malaman kung totoo? Ang espada na ito, tanging ang tunay na ang pinakamatanda. Ang makakapagbuhat nito ng madali gamit ang isang kamay. Subukan ninyong dalawa ngayon kung sino ang makakapagbuhat. Siya ang tunay na ang pinakamatanda ng ating pamilyang Santos. Isang espada lang naman, gaano kabigat iyon? Ang aking 300 librang katawan ay hindi lang basta napalaki sa pagkain. Isang simpleng espada lang. Paano ako pipigilan ng ganito? Laban, ang pinakamatanda. Si ang pinakamatanda ang pinakamataas sa ating pamilyang Santos. Isang hakbang na lang mula sa pagiging Diyos. Siguradong magtatagumpay siya. Gumagalaw na. Ang pinakamatanda sa sarili niyang lakas ay nagawa pang buhatin ang espada ng langit. Taba, kung puro lakas lang ang gamit mo, masisira lang ang mga lamang loob mo. Baka pumutok ang ugat mo at mamatay ka pa. Bastardo ka. Bastardo, ang espada ng langit na ito ay napakabigat. At ang pinakamatanda sa sarili niyang lakas ay nabuhat ito. Patunay na hindi siya ordinaryong tao. Tapos ikaw, nandito ka lang at kung ano-anong sinasabi. Kaya mo bang buhatin yan? Ang simpleng espada ng langit na yan, kaya kung laruin lang. Puro kayabang bata ka pa. Kung talagang mabubuhat mo ang espada na yan, lahat kami sa Hacienda Santos ay luluhod sa iyo. Sinabi mo yan ha? Ako ang nagsabi. Ano ng problema mo? Kaya mo yan. Bastardo. Pinapayuhan kita, huwag ka nang magpilit pa. Kung may mangyari kang masama, hindi kami mananagot. Nakikita na ang tunay mong kulay, no? Tingnan natin kung paano ka pa magmamalaki ngayon, bastardo. Dad, tingnan mo. Talagang peke ang batang ito. Si Isabela lang talaga ang nagdala dito para guluhin tayo. At sinasabi niyang siya ang pinakamatanda ng Hacienda Santos. Nakakatawa talaga. Kuya, hindi natin kayang tanggapin ang ganitong anak na walang galang sa atin. Kung hindi mo kaya, ako na ang gagawa para sa'yo. Paalisin natin ang mapagmataas at walang galang na anak na ito sa Hacienda Santos. Isabela, ano ba talaga ang nangyayari? Ipaliwanag mo nga sa lahat. Lolo, talaga pong gumamit siya ng mahika para iligtas ako kanina. Siya na po talaga ang pinakamatanda. Nakalimutan ko. Ang espada ng langit na ito ay may konting mahika na inilagay ko. Mahirap itong buhatin para sa ordinaryong tao. Siya, nabuhat niya ang espada ng langit, at napakadali pa para sa kanya. Yung malaking mataba kanina, umubo ng dugo. Tapos itong bata, walang kahirap-hirap, talaga kayang siya na ang ninuno. Ang ninuno ng pamilyang Liu ay bata lang. Nakakabaliw naman yan. Noong araw po, natakot akong baka sirain nyo itong mga apo ko, ang Tiangang sword ko. Kaya nilagyan ko ng kaunting masamang espiritu, para maging mabigat na parang libo-libong kilo. Pero tinanggal ko na po kanina. Ngayon, kahit sino ay madali na itong mabubuhat. Paano po nangyari yan? Siyempre posible po. Ang pagtanggal ng masamang espiritu ay maliit na bagay lang para sa akin. Dahil po, ako ang tunay na ninuno ng pamilyang Liu. Kabobohan. Ako ang gumamit ng sarili kong lakas para tanggalin ang masamang espiritu, kaya ako nasaktan. Ikaw na bata ka. Paano mo mabubuhat ang espada kung hindi? So ibig sabihin, ang ibig mong sabihin, ikaw ang nagtanggal ng masamang espiritu ng espada? Ikaw na bata ka. Nagpapanggap ka lang naman talaga. Sige nga. Kung ikaw nga ang nagtanggal ng masamang espiritu, subukan mo ulit. Pakitanggal ko ulit, para makita ng batang to. Dahil lang sa kaunting mahika, ang yabang mo na. Hindi mo po ba kami kinikilala, pamilyang Liu? Ninuno, kailan niyo po itong itama ang mali? Ninuno, bigyan niyo po siya ng leksyon. Ngayon, bata ka. Ipapakita ko sa'yo. Paano nangyari ito? Nabuhay po ako ng 1,000 taon. Ang espada na ito, ako ang gumawa. Kung gusto kong lagyan ng mahika, kaya ko po. Kung gusto kong tanggalin, kaya ko rin po.
Huwag kayong maniwala sa kanya. Ang batang to, gumagamit ng mahika. Siguradong may mahika ang batang to. Kung hindi, paano niya mabubuhat ang Tiangang Sword bilang isang bata? Si Isabela rin ba? Nilinlang mo gamit ang mahika. Ano ba talaga ang balak mo? Ginagamit mo ang mga maruming paraan. Para pagmalupitan ang ninuno ng pamilyang Liu, akala mo ba wala ng tao sa pamilya namin? Ang tapang mo, Rukian. Bigyan mo ng leksyon ang batang mangkukulam na to. Ibalik mo ang dangal ng pamilyang Liu. Ang pinsan ko ang number 1 war god sa lungsod ng Ulak. Ang kamao niya kayang yumanig ng bundok. Buraot ka. Maghanda ka ng mamatay. Impossible. Naharangan mo ang aking blazing fist. Mamatay ka na. Mamatay ka na. Galit ang pinsan kong si Rukian. Maliit na bata ka, patay ka na talaga sa pagkakataong ito. Ang nag-aalab na kamao ni Rukian ay walang kapantay sa mundo. Tingnan mo itong munting bastardo. Nakangahas ka pa rin ba? Ang pinakamatanda, mag-ingat ka. Ang aking nag-aalab na kamao. Maliit kong apo-apo sa tuhod, magaling ang iyong lakas. Ngunit laban sa akin, kailangan mo pang magsanay ng ilang daang taon pa. Demonyo, talaga namang ginaya mo ang pinakamatanda ng aming pamilyang Liu at paulit-ulit mong sinaktan ang mga nakatatanda sa aming pamilyang Liu. Kahit papatayin mo ang buong pamilyang Liu, hindi kami susuko sa iyo. Nag-imbita ako ng 3 mahuhusay na master mula sa lungsod ng Ulak. Ang aking pinsan na si Rukian, nahihirapan siyang harapin ang iyong kapangyarihang demonyo. Hindi ako naniniwala na ang 3 mahuhusay na master ay hindi ka kayang talunin. 3 mahuhusay na master. Lumabas kayo. Ikaw, ano ang nangyari sa inyo dahil sa isang bata? Nagkaroon ako ng aksidente sa sasakyan, hindi mahalaga sa akin. Ayos na, mabuti kung gayon. Ngayon, gusto kong kayo ang mag-ayos ng isang munting bastardo. Ayusin nyo na. 10 milyon bawat isa sa inyo. Si Young Master Liu, ang nag-uutos sa amin kung sino ang ayusin. Siya itong demonyo. Hi! Nagkita na naman tayo. Hello, asawa ko. Manganganak ka na. Sige, papunta na ako. Binatang amo, manganganak na po ang asawa ko sa pangalawa naming anak. Kailangan ko nang pumunta sa ospital. Binatang amo, pag-usapan na lang po natin ito sa susunod. Teka, manganganak ang asawa ko sa pangalawa naming anak. Kailangan ko ring pumunta sa ospital. Manganganak ang asawa niya sa pangalawa nilang anak. Bakit ka pupunta? Kami ay parang magkapatid. Ang asawa niya ay asawa ko rin. Kailangan ko rin pumunta sa ospital. Kailangan ko rin pumunta. Huwag mong sabihin sa akin, ang asawa ninyong 3 ay isa lang. Siyempre hindi. Narinig mo naman kanina. Ang sa kanila ay pangalawang anak. Ang sa akin ay unang anak. Aalis na ako. Paalam. Bye-bye. Kayo, mga kabataan, hayaan na. Ayoko ng pag-usapan ng nakaraan. Ngayon, bilang ang pinakamatanda, inuutusan ko kayo. Itapon ninyo palabas ang matabang ito. Ikaw na bastardo. Kahit gaano pa kalakas ang mahika mo, hindi ka namin kikilalanin. Tama, kami, ang mga santos, ay mga taong may dignidad. Sige, patayin mo na lang kaming lahat. Bata, kahit hindi ikaw ang nagligtas ng buhay ko. Pero ang pinakamatanda ng pamilyang Santos ay hindi basta-basta mapagpapanggap. Ngayon, maaari kitang palampasin kung maglakas ka pa ng loob na magsalita ng walang galang. Huwag mong sisihin ang pamilyang Santos kung hindi kami maging malupit. Paano nagkaroon ng pamilyang Santos ko ng grupo ng mga anak na kasintangan ng baboy? Nakakagalit talaga. Ang pinakamatanda, baka gusto ninyong bumalik na muna kayo para magpahinga. Naka-recover na naman ng lolo ko. Bakit? Natatakot ka bang mabuking? Hindi mo na kayang magpanggap. Nagpanggap na ang pinakamatanda at naninirang puri sa ninuno ng pamilyang Santos tapos tatakbo. Kung gayon, ano pa ang gusto ninyo? Hayaan niyo ang batang ito na lumuhod at humingi ng tawad kaagad sa akin. Sigurado ka bang gusto mong lumuhad ako sa inyo? Hindi ba dapat ikaw ang lumuhad? Maaari akong lumuhad, pero natatakot akong hindi ninyo kakayanin. Batang ito, mas mabuti kung luluhod ka at hihingi ng tawad kaagad. Kung hindi, hindi magiging maganda ang kahihinatnan mo at ni Isabela Santos. Kawalang galang. Si Tito pala ang dumating. Tito! Tito! Bakit ka narito? Alam mo bang may nagpapanggap na ang pinakamatanda at naparito ka para mag-imbestiga? Mukhang ang bagay na ito ay nakaabot na sa mga nakatataas.
Ang pagpapunta sa kanya dito ay para patunayan ang kanyang pagkakakilanlan sa ang pinakamatanda. Ito na ang kasalukuyang pinakamatandang miyembro ng pamilyang Santos, si Carlos Santos, ay isang napakayamang tao na kayang tapatan ng yaman ng bansa. Ang kanyang kayamanan ay higit pa sa kabuuan ng top 100 sa listahan ng mga pinakamayayamang tao sa mundo. Ang buong ekonomiya ng lungsod ng Ulap ay nasa kanyang kontrol. Talagang kahanga-hanga ang pamilyang Santos, 1,000 taon ng malaking pamilya. Lahat sila ay mga talento. Tito, bakit po kayo narito? Sino ang inutusan mong lumuhod sa iyo kanina? Itong bastardo na ito, hindi lang siya nagpanggap na ang pinakamatanda, kundi nanira pa ng reputasyon ng pamilyang Santos. Kaya naman ako, walang hiya. Tito, bakit mo ginagawa ito? Ang batang ito ay nagsasalita ng walang galang, at nagpapanggap na siya si ang pinakamatanda. Ginawa namin ito para maprotektahan ang reputasyon ng pamilyang Santos. Kaya namin siya pinagalitan. Tama ka, Tito. Hindi ka ba naengkanto o napasama ng loob? Tito, ano ba talaga ang nangyayari sa iyo? Apo sa tuhod, ikaw ang dapat magtama ng mali para sa akin. Bakit bigla na lang kayo nag-away? Sino ka? Ako ang inyong ang pinakamatanda ng pamilyang Santos. Hindi ka ba yuyuko sa akin, apo sa tuhod? Ikaw na bata ka. Paano mo nagawang saktan ako? Lubos na kawalang galang. Rafael, ito si ang pinakamatanda. Paano mo nagawa? Lolo. Ito ang ating pamilyang Santos, ang pinakamatanda na may pinakamataas na katayuan. Paano niyo po nagawang saktan siya? Kayo, maghintay kayo sa akin. Mamaya magkakausap pa tayo. Ako si Carlos Santos, anak ni Cristina ng Hacienda Santos. Bumabati sa inyo ang pinakamatanda. Hindi ba't anak ni Christina? Nung mga nakaraang araw sa bundok pinag-uusapan ka namin, at ngayon, malaki ka na pala. Tito David, hindi ko akalain na lumuhod ka para sa batang ito. Baka ang batang ito nga ang pinakamatanda. Sabi ko na nga ba, hindi ako sasaktan ni Isabela. Dahil lumabas na ang katotohanan, mas panatag na ako. Si Tito David ang tunay na ang pinakamatanda. Si Tito ang pinakamatanda ay palaging nagtatago sa bundok. Hindi siya nagpakita kailanman. Baka nagkamali kayo. Ang aking ina mula sa bundok ng Hiwaga ay espesyal na nagpadala ng litrato ng ang pinakamatanda. Paano magkakamali? Ang pinakamatanda ay bumaba na ng bundok. Maraming mga apo sa tuhod ang naging pabaya. Ito ang pagkukulang ni Carlos. Hinihiling ko po ang inyong parusa, ang pinakamatanda. Ang pinakamatanda, kami po ay bulag. Hinihiling po namin ang inyong parusa. Ang pinakamatanda, ang inyong apo sa tuhod ay nagkasala po kanina. Hinihiling po namin ang inyong pagpapatawad. Tama na, hindi kasalanan ng hindi pagkaalam. Ang mga bulag na apo sa tuhod na ito, sapat na ang kaunting parusa. Tumayo na kayong lahat. Ngunit, ang matabang ito ay nagpanggap na apo. Apo sa tuhod. Alam mo na ba kung ano ang dapat mong gawin? Ang pinakamatanda, hindi ko sinasadyang magpanggap na kayo. May nag-utos sa akin, kaya ako nagpanggap. Inutusan ng iba? Sino ang napakatapang? Sabihin mo. Tarantado ka. Paano mo nagawang lokohin ako? Ginoong Rafael, hindi ka pwedeng magbago ng isip at itakwil ako. Ginoong Rafael, ano ang ibig niyang sabihin? Si Ginoong Rafael ang nag-utos sa akin na magpanggap bilang ang pinakamatanda. Sabi niya kung papayagan siyang makuha ang ari-arian ng pamilya Santos, kung ipapamahagi niya sa akin ang 10 milyong piso. Bastardo! Papatayin kita! Itong matabang ito, malinaw na nilali niya ang anak ko. Bakit hindi mo muna tinanong ng malinaw? Agad kang nananakit ng anak, kailangan pa bang itanong? May nagturo na. Ang pinakamatanda, ako po'y nagkulang sa pagpapalaki ng anak. Kasalanan ko po lahat. Ngayon, itatapon ko ang bastardo na ito palabas ng Hacienda Santos. Simula ngayon, hindi na siya pwedeng tumapak kahit 1 pulgada sa Hacienda Santos. Pa, naligaw lang po ako ng landas noon. Pa, nagkamali po ako, pa. Kayo po ang naghanap ng magpapanggap bilang ako. Para saktan ng aking apo sa tuhod at tagapagmana na si Miguel Santos. Hindi ka karapat-dapat maging bahagi ng pamilya Santos. Miguel, ito ang iyong apo. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Lolo, nagkamali po ako. Talaga pong nagkamali ako, Lolo. Patawarin niyo na po ako. Dahil nandito si ang pinakamatanda. Lahat ay nakasalalay sa kanyang hatol. Ricardo, si Rafael ay anak mo. Tulungan mo siya. Lahat ito ay dahil sa iyong pagpapalayaw at pagiging maluwag. Kaya siya napunta sa ganito, gumawa ng napakalaking kasalanan. Ngayong nandito si ang pinakamatanda, walang makakatulong sa kanya. Ngayon, itatapon ko kayo sa impyerno, mga bantay. Sino ang
Ang galing naman ng palabas. Hindi ko inaasahan na ang mga Santos ay napakalupit sa kanilang mga anak na basta na lang silang ibinababa sa impyerno. Hindi ba't masyadong walang puso yon? Sino ka? Paano mo nagawang pakialaman ang mga bagay ng aking Santos na pamilya? Hacienda Reyes sa lungsod ng Timog, Marco Reyes. Reyes family. Sasabihin ko ito ngayon. Kung sino man ang parusahan ng inyong Santos na pamilya, ang aming Reyes na pamilya ang poprotekta. Ang yabang mo. Hindi mo ba alam kung ang aming Santos na pamilya, anong estado ang mayroon sa lungsod ng Ulak? Paano mo nagawang guluhin dito? Isang taong hindi alam ang laki ng langit at lupa. Halos humihingi ka na ng kamatayan. Kuya, okay ka lang ba? Kaya mong salagin ang searing fist ng ganoon kadali. Sino ba talaga ang mayamang batang ito? Joaquin, bilisan mo at dakpin sila. Parang kulisap na humaharang sa karwahe. Sino ka ba talaga? Bakit ka pumunta sa aming Santos na pamilya? Ano ba talaga ang gusto mo? Ang iyong mga kilos ay napakalupit. Gusto mo bang pumatay? Hacienda Reyes sa lungsod ng Timog. Bakit hindi ko pa narinig ang tungkol sa kanila? Hindi ko pa narinig. Mabuti. Kung gayon, ngayong araw, ipapakita ko sa inyong Santos na pamilya ang lakas ng aming Reyes na pamilya. Walang alam na bata. Sino ba talaga ang taong ito? Ang kanyang lakas ay halos kapantay ng kayang pinakamatanda. Ako ay limitado ng katawan ng isang bata. Sa ngayon, kaya ko lang gamitin ang 30% ng aking orihinal na lakas. Hindi ko siya kalaban. Ang inyong Santos na pamilya na si ang pinakamatanda ay hindi rin espesyal. Hindi siya kalaban ko sa isang iglap. Nakakabagot. Idinedeklara ko simula ngayon, ang mundong ito ay pamamahalaan ng aming Reyes na pamilya, kasama na ang inyong Santos na pamilya. Sino ka ba talaga? Paano mo nagawang guluhin ang aking Santos na pamilya? Ito ay... Liu Chengfeng, sinira mo ang pundasyon ng aming Reyes na pamilya sa loob ng isang siglo, para lang, makumpleto ang iyong landas tungo sa pagiging immortal. Kahit mamatay ako, hindi kita hahayaan. Ang Reyes na pamilya ay tumulong sa masama, at gumawa ng kasamaan, para sa kapakanan ng pamilya, nakipagsabuatan sila sa mga dayuhan. Ang pinakamatanda, ako ay para lamang, ituwid ang kaguluhan, at ipagtanggol ang katarungan. Tamang-tama. Kailangan kong hanapin ang inyong ang pinakamatanda, si Sofia Reyes, upang itanong, kung paano ninyo tinuruan ang inyong... Si Sofia na matandang iyon, matagal nang hindi pinapansin ang mundo. Ano ang magagawa niya sa akin? Ang pamilya Reyes ay napakawalang galang sa mga ninuno. Sayang at ang biyaya ng Hacienda Santos ay ibinahagi ko sa inyo. Kung hindi lang dahil kay Sofia na matandang iyon, na itinuring ang pamilya Reyes bilang sangay ng Hacienda Santos. Ang pamilya Reyes ko, bakit hindi pa rin kami makilala ng aming mga ninuno? Ang pamilya Reyes ay hindi kailanman susuko. Ano man ang paraan. Ang pamilya Reyes ay tiyak na tatalunin ang Hacienda Santos. Para malaman mo na ang pamilya Reyes ang pinakamalaking angkan sa buong mundo. Kaya pala ikaw ay anak ni Sofia. Kung sinabi mo lang kanina, matalik ko siyang kaibigan. Kung sinabi mo lang kanina, matalik ko siyang kaibigan. Ang aking great-grandfather ay si Leo, hindi si Sofia. Tingnan mo nga, hindi ka pa matanda. Ang init ng ulo mo. Huminahon ka nga. Sinasabi mong huminahon ako. Ang Hacienda Santos ang sumira sa pamilya Reyes noon. Ang pundasyong inabot ng isang siglo ay nawasak. Halos maubos ang lahi. Pagkatapos ng hirap, muli kaming bumabangon. Alam mo ba ang pamilya Reyes? Kung ano ang aming mga turo ng ninuno, huksain ang Hacienda Santos, at ipaghiganti ang aming pamilya Reyes. Kung gayon, gusto kong makita kung paano ang pamilya Reyes maghihiganti sa aking Hacienda Santos. Walang problema. Ito ang inyong si Rafael, ang inyong Grupo Santos na kanyang isinangla, 20% ng mga bahagi, at ang malaking bahay na ito ng Hacienda Santos. Ikaw, anak na pabaya. Rafael, ano ba talaga ang nangyayari dito? Ipaliwanag mo ng malinaw sa lahat. Lahat ito ay dahil kay Lolo. Ibinigay mo ang Grupo Santos kay Isabela para pamahalaan. Alam kong wala na akong pag-asa. May isang kaibigan akong nagdala sa akin sa ibang bansa para magsugal. Sabi niya, kikita tayo ng malaki. Ngunit sino ang mag-aakala na malas ako?
Habang tumatagal, lalo akong natatalo. Ikaw. Si Rafael Santos ay umutang sa akin ng 70 bilyong piso. Kung hindi mabayaran ang perang ito, dededektahin ko ang 20% bahagi at ang bahay na ito. 70 bilyon lang naman. Sa tingin mo ba'y hindi na kaya ng pamilya ko? Masyado mo namang minamaliit ang pamilya ko. Ang mga supling ng pamilya ko ay nasa buong mundo. Huwag mo nang sabihin 70 bilyon, kahit 70 trilyon pa yan, ay kasing liit lang ng isang buhok. Alam ko, ang perang ito, para sa inyo, ay halos kasing liit lang ng isang buhok. Hindi talaga kayang ibagsak ang pamilya nyo. Pero ito ang ninuno ng pamilya nyo, na personal para sa pamilya Liu at Fiu, ang kasunduan sa kasal. Malinaw na nakasulat dito, ang pang-12 henerasyon na direktang inapo ng angkan ng Liu, ay ipinagkasundo sa aming pamilya Fiu. Ang seda na ito, lagi ko itong sinunod ang bilin ng mga ninuno. Nakalock ito sa safe. Paano napunta sa'yo? Ikaw. Ito'y pagbabantay araw at gabi. Mahirap bantayan ang magnanakaw sa sariling pamilya. Ang seda na ito ay bigay ng ating mga ninuno. Ibig sabihin, walang sinuman ang makakabura nitong kasunduan sa kasal. Ayos lang ba ang bata? Nagkataon, siya pala ay mula sa angkan ng Leo, at may dala pang gintong selyo. Siya pala ang aking ninunos, direktang tagapagmana. Hindi pwede, ang tagapagmana ng pamilya Leo ay dapat mag-asawa, hindi dapat pinapakasalan. Kung hindi, mawawala ang libo-libong taong kapalaran ng pamilya Leo. Ngunit hindi ko inaasahan, na ang direktang tagapagmana ay si maliit na Ruyon. Siya ay maaari lamang magpatira ng lalaki sa kanilang tahanan. Hindi siya maaaring mag-asawa. Kung hindi siya magpakasal, makakaranas ang pamilya nyo ng kapahamakan mula sa langit. Sa panahong iyon, ang buong pamilya Liu ay mapapawi. Kahit ikaw, ninuno, ang iyong tunay na anyo ay magkakawatak-watak. At mawawala magpakailanman. Kung magpakasal si Ruyan, ang pamilya nyo ay mawawalan lamang ng kaunti kapalaran. Ang aming pamilya Fiu ay magbibigay sa inyo ng ilang biyaya. Pagkalipas ng 3 araw, pupunta ako upang pakasalan si Liu Ruyan. Sa panahong iyon, hindi mo na kailangang bayaran ang mga utang. Dahil ang lahat ng mayroon ng inyong pamilya Liu ay magiging sa aming pamilya Fu na. Ninuno, ang kasunduan sa kasal, talaga bang ikaw ang personal na sumulat nito? Ang pinakamatanda. Si Daniel Reyes, ay totoo ba ang sinasabi niyang divine tribulation? Ngunit may matinding alitan ang Hacienda Santos at Hacienda Reyes sa isa't isa. Paano nila naisakatuparan ang kasunduang ito ng kasal? Kasalanan ko noon. Ako po, si Liu Reyes, bumabati sa pinakamatandang ninuno ng Hacienda Santos, Hacienda Reyes. Ang aming Hacienda Reyes ay inyong direktang supling, ang mga inapo mula sa linya ng mga kabiyak. Hindi ko alam kung naaalala niyo pa po kami. Ano ang kailangan ng isang supling mula sa pamilya ng asawa? Sa totoo lang, ako rin po ay maituturing na inyong apo sa tuhod. Ang pagpunta ko rito ay umaasa na matulungan niyo po ang aming Hacienda Reyes. Sabihin niyo kung ano yon. Ang aming Hacienda Reyes ay nagmula sa linya ng mga kabiyak. Ang mga inapo ay hindi lehitimo sa pangalan at salita. Kung walang proteksyon mula sa inyo, kaya kami ay naghihirap at umaasa po ang matatanda na maisama ang aming Hacienda Reyes sa sangay ng Hacienda Santos upang makapagbahagi po kayo ng kaunting biyaya sa amin. Hindi kayo ang tunay na linya ng aming Hacienda Santos. Paano ko kayo mapoprotektahan? Kung gayon, maaari po bang magbigay ng kasal ang pinakamatandang ninuno para sa Hacienda Santos at Hacienda Reyes? Sa ganitong paraan, ang aming Hacienda Reyes ay makakakuha rin ng kaunting biyaya. Ganito na lang, ang mga kasal sa Hacienda Santos ay nakatakda na. Baka kailangan nyo pang maghintay ng 800 taon. Pagkalipas ng 800 taon, sa ngayon, ang Hacienda Reyes ay dumaranas ng kalamidad at hindi pa rin ito ang tamang panahon. Kung kayo ay magiging masinop at matapat, marahil pagkalipas ng 100 taon, maaaring magkaroon ng isang pagkakataon. Sige po. Hindi ko akalain na mayroon pa palang mga inapo ang Hacienda Reyes. Talagang ang kinuha pa nila ang kasulatan ng kasal. At pumunta rito para humingi ng talagang ang kinuha niya ang marriage contract. At pumunta rito. Ang pinakamatanda. Maaari pa kayang maayos ang bagay na ito? Maaaring maayos. Pero, Ang pinakamatanda, kung magpapakasal ako sa pamilya Fiu, ang pamilya Santos ay mawawalan lang ng swerte. Kahit pa bumagsak ang pamilya Santos, at least buhay pa tayo, at hindi mawawasak ang kaluluwa ninyo. Hindi pwede, Isabella. Hindi ka pwedeng magpakasal sa pamilya Fiu. Tama, kahit pa dumating ang sakuna, hindi tayo dapat yumuko sa pamilya Fiu. Pero kung patay na ang mga tao, hindi ba't ang pamilya po pa rin ang huling tatawa? Hanggat may natitirang burol, hindi tayo magkukulang sa panggatong. Baka mas mabuti kung si Isabella ay magpakasal muna.
At pagkatapos, kami sa pamilya Santos ay mag-isip ng paraan para harapin ang pamilya Fu. Ang pinakamatanda, sa tingin ko tama ang sinabi ni Rafael. Kung magpapakasal ako, at least maililigtas ko ang buhay ng mga taga-pamilya Santos. At least, habang nandito kayo, ang pamilya Santos ay makakabangon muli. Dahil kung magpapakasal man o hindi ay magkakaroon ng sakuna, mas gugustuhin ko pang hindi magpakasal si Isabela. Sama-sama nating lalabanan ang sakuna. Ang pinakamatanda, mag-isip pa po kayo ng paraan. Sa tono ng pamilya Fu kanina, kung magpapakasal si Isabela, hindi ko alam kung anong pagmamalupit ang sasapitin niya. Hinihiling po namin ang inyong gabay, ang pinakamatanda. Mayroon na. May mga utang na. Kailangan simulan muli ang pagtutuos. Ano po ang kailangan niyong ipagawa sa amin, ang pinakamatanda? Mga apo, basagin ninyo ng malakas. Opo. Gabriel. Bumalik ka sa hukbo para maghanda. Kung sakaling dumating ang pamilya Fu sa loob ng 3 araw, magkaroon din kayo ng paghahanda. Opo, Lolo. Ang ikalawang tiyo at ang ikatlong tiyo ay bumalik na rin para maghanda po. Determinado silang labanan ang pamilya Fu hanggang sa huli. Iyan ay isang pagsubok mula sa langit po, Lolo. Paano lalaban po? Tama si Rafael po, Lolo. Dumating na ang pagsubok mula sa langit po. Paano tayo lalaban sa langit po? Lolo po. Kung mamatay ako, Lolo po, maaari nang mawala ang pagsubok mula sa langit. Bie. Anong gagawin mo po? Kung mamatay ako, Lolo po, ang kasunduan sa pag-aasawa ay otomatikong mawawala ng bisa. Maaari nitong mapanatili ang kapalaran ng pamilya Santos at hindi na kailangang harapin ng lahat ang pagsubok mula sa langit. Hindi pwede. Huwag kang mag-isip ng masama po. Lolo po. Magkakaroon ng paraan po. Lolo po. Sa totoo lang, ito na po ang pinakamagandang paraan. Tumahimik ka. Ikaw na basura ng pamilya Santos. Wala kang karapatang magsalita dito. Lolo po, ako lang naman ay, nagkautang lang ng kaunti dahil sa sugal. Ang pagsubok mula sa langit ay hindi ko naman sinimulan. Sino ba naman ang nagpapaturo sa ang pinakamatanda na isulat ang kasunduan sa pag-aasawa? Ikaw na salot. Gusto mo pang ipasa ang responsibilidad sa ang pinakamatanda. Sino? Sino ang nagsa sa pelikula, lumabas ka? Ikaw na maliit na salot. Napakalakas ng loob mong ipapasan sa akin ang pinakamatanda, ang sisi. Dapat kang hampasin. Ang pinakamatanda. Nagkamali po ako, ang pinakamatanda. Nanay, kumusta na po ang pinakamatanda? Nakahanap na po ba ng paraan? Siyempre naman. Dahil nandito ang pinakamatanda, walang sino man ang makakainsulto sa pamilya Santos. Maliit na Bea. Halika, sabay tayong pumunta para makilala ang iyong asawa. Asawa. Oy, Sino bang batang ito na napakakulit? ikaw si Marco Reyes, di ba? Ako? Kilala mo ako? Kahit hindi ka mayaman, mukha ka namang may potensyal. Hindi ka rin naman kagwapuhan, pero mukha ka namang tapat. Hoy, bata, ano ba talaga ang gusto mo? Bakit ka pa nakatayo dyan? Dumating na ang mapapangasawa mo. Ang asawa ko. Siya ang aking apo sa tuhod. Isabela Santos. Siya ang personal kong ipinagkasundo sa iyo, ang iyong itinakda, Marco Reyes. Lolo, ano po ang nangyayari? At saka, sino siya? Baka naman hindi basta-basta. Ang pagpapakasal ko, ang makakatulong sa pamilyang Liu na harangin ang kapahamakan. Hindi ka naman basta-basta magpapakasal. Siya ang nakatala sa aming kasunduan. Sa kasal na nakasaad sa kontrata. Anong ibig niyong sabihin? Siya ang tunay na apo sa tuhod ng pamilyang Reyes, Marco Reyes. Sofia, lumabas po kayo. Ah, si ang pinakamatanda pala. Hindi tayo nagkita sa loob ng ilang daang taon. Talaga pong mas lalo kayong bumabata. Huwag po ninyo akong bulahin. Ano na naman ang ginagawa ng mga supling ng pamilya ninyo? Ginagamit pa nila ang lumang kasulatan ng kasal para pagbantaan ako. Hindi po ba't naibalik na ang kasulatan ng kasal? Sa pamilya namin noon pa. Hindi mahalaga yan. Ang mahalaga po. Ang iyong apo sa tuhod, si Daniel Reyes, ay ginagamit ang kasulatan ng kasal para pagbantaan ang aming pamilya. Kung hindi may kasal si Isabela Santos sa kanya, magdudulot ito ng kapahamakan. Ano po ang ibig sabihin yan? Na, ano po ang ibig sabihin yan? Nakakahiya po na ang pamilya namin ay nagbabahagi ng biyaya sa pamilya ninyo sa loob ng maraming taon. Kung hindi, hindi po ninyo makakamit ang inyong tagumpay ngayon. Patawad po, patawad. Kasalanan po ito ng mga nakababata. Aalamin ko na po agad.
Mali po yan, ang pinakamatanda. Ang aking tunay na apo sa tuhod ay hindi si Daniel Reyes. Si Marco Reyes po yan. Ibig sabihin, ang tunay na nakatakda sa'yo ay hindi ang bastos at walang hiya na si Daniel Reyes, kundi itong si Marco Reyes na mukhang inosente. Pero ang pamilya Reyes, malaking pamilya pa rin. Bakit siya taga-deliver ng pagkain? Umalis na ang nanay ko noong bata pa ako. Simula nang dumating ang babaeng yon, inabuso niya ako. Pagkatapos mamatay ng tatay ko, siya at si Daniel Reyes ang umangkin sa lahat ng ari-arian ng pamilya namin at itinapon din ako. Isasama ko si Marco Reyes para kilalanin ang kanyang angkan. Isabela, umuwi ka muna. Maghintay ka na lang para sa kasal. CJ, Hindi pa po ba nakakauwi si ang pinakamatanda? Si ang pinakamatanda po at si Isabela ay hindi umuwi magdamag, walang kinaroroonan. Baka tumakas si ang pinakamatanda kasama si Isabela. Kapag dumating ang pamilya Reyes dito, mapapahamak tayong lahat. Kung gayon, tumakbo na rin po tayo. Hindi. Anong takbo-takbo? Ganito na lang ba kaduwag ang mga taga-pamilya ko? Tama. Kahit anong malaking sakuna pa yan, ang pamilya Santos ay lalaban hanggang wakas sa pamilya Reyes. Ang daming tao dito, mukhang kumpleto na ang lahat. Kung gayon, hayaan nyo kaming. Simulan na. Daniel Reyes, babalaan kita po. Umalis ka na agad sa pamilya Santos namin. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung maging marahas ako. Hindi ko po ipapakasal si Isabela sa'yo. At saka, at huwag mo ring asahan na makakakuha ka mula sa pamilya Santos namin, kahit isang kusing. Iniisip nyo pa rin ba na ang pamilya Santos ay ang dating pamilya Santos? Anong ibig mong sabihin po? Kaninang umaga lang, ang kagawaran ng pambansang depensa ay nagbigay na ng huling abiso sa'yo. At ikaw ay tinanggal sa pwesto at iniimbestigahan. Ano po? Bakit pa kayo nandito? Siya ngayon ay hindi na ang commander ng security team. Umalis na kayo. Paumanhin po, Commander Liu. Ano pa ang hinihintay nyo? Hinihintay ninyo ang inyong hari ng pera, si Carlos Santos, tama? Huwag kayong mag-alala, hindi na siya darating. Anong ibig mong sabihin po? Kaninang umaga lang, ang mga investor ng pamilya Santos Group ay sunod-sunod na nag-withdraw ng kanilang puhunan at lumipat sa pamilya Reyes Group na nagdulot ng malaking pagbaba ng presyo ng stocks. Siya ngayon ay abala at nagpapanik na nagpapaliwanag sa mga shareholder. Ano? Talaga bang itinakda ng langit na mamatay ang angkan ng mga Liu? Sobrang pang-aapi. Jokin. Sinasabi ko na sa inyo, ibigay nyo na si Isabela. Kung hindi, lahat kayo ay mamamatay. Impossible. Isabela ay hindi kailanman magpapakasal sa walang hiya kang lalaki. Tay, ikaw na bastos na bata, paano mo nagawang saktan ng tatay ko? Wala kang galang sa nakatatanda. Nasa bingit na kayo ng kamatayan, at nagmamalaki pa kayo sa harap ko. Kailangan ko pa bang irespeto kayo? Kung hindi dahil sa angkan ng mga Liu, ang angkan ng mga Fu ay hindi sana magkakaproblema ng ganito. Halos maubos na ang lahi. Mabuti na lang at nakita ko, ang sulat kamay ng aking ninuno, si Liu Reyes. Doon ko lang nalaman na ang angkan ng mga Liu ay napakawalang hiya. Ang kapalaran nyo ngayon ay dahil sa sarili nyong gawa. Si Liu Reyes ay gumawa ng maraming kasamaan. Ang aming ninuno, si ang pinakamatanda, ay nagwasto ng mali at nagtaguyod ng katarungan. Samantalang ang angkan ng mga Fu ay nararapat lang maparusahan. Tay, sasabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon, ibigay mo sa akin si Isabela. Matigas talaga ang buto ng angkan ng mga Liu, ano? CJ, tingnan natin kung matigas ang buto ng angkan ng mga Liu o mas matigas ang kamao ko. Mamatay kayong lahat. tigil. Leo, ano ang ginagawa mo? Mahal ko. Akala ko tatakas ka pa. Sinasabi ko sa iyo, kahit mamatay pa ako, hindi ako magpapakasal sa iyo. Isabela, huwag. Hindi ganoon kadali mamatay. Kailangan mong magpakasal ngayon kahit ayaw mo. Kung hindi, mamamatay silang lahat. Kahit ayaw mo, kailangan mong magpakasal ngayon. Kung hindi, mamamatay silang lahat. Hindi pwede, Isabela. Huwag mong pakinggan yan po. Hindi kailangan ng pamilya namin na mailigtas pa sa pamamagitan ng kasal ng isang babae. Tama. Isabela, sundin mo ang lolo mo po. Ang pamilya namin na Santos ay lalaban hanggang wakas sa pamilya Reyes nila. Kung pakakasalan ba kita, mapapatawad mo sila po. Siyempre. Kung pakasalan mo ako, magiging asawa kita, magiging pamilya na tayo. Paano ko naman sasaktan ang sarili nating pamilya? Tama ba? Sige po. Pakakasalan kita. Mabuti.
Handa na ang sasakyan sa labas. Inihanda ko na rin ang kasal para sa'yo. Lahat ng mga kilalang tao sa lungsod ng Ulap ay naririto na. Hinihintay na lang namin ang bagong kasal. Mga bantay, dalhin niyo lahat sila. At hayaan niyong masaksihan ng mga taga-pamilya Liu ang ating kasal. Tara na. Sino nga ba ang pinuno ng pamilya Reyes? Napakalakas naman para mapang-asawa ang panganay na anak na babae ng pamilya Liu, si Isabela Santos. At, binili niya ang 70% ng shares ni Carlos Santos sa negosyo ng pamilya Liu. Napakayaman naman nito. Sa alyansang ito sa pamilya Reyes, isang malakas na pagsasama ng malalakas. Mula ngayon, ang pamilya Reyes at ang pamilya Santos ay maaaring mangibabaw sa mundo po. Maligayang pagdating sa lahat ng mga bisita. Sa dakilang kasal ng pamilya Reyes at pamilya Santos, inaanyayahan namin ang bagong kasal na magpakita po. Maligayang pagdating sa lahat, sa kasal namin ni Isabela. Ngayon, pakiusap, ipagpalit ng bagong kasal ang kanilang mga singsing. Isuot mo. Ayaw mo namang makita ang pamilya Liu na mamatay sa harap mo, di ba? Ang pinakamatanda. Ikaw, wala kang karapatan na pakasalan si Isabela, po. Marco, hindi ka karapat-dapat na pakasalan si Sofia. Lolo, sa wakas dumating ka na po. Bakit ka nandito? Ang kasal ng apo sa tuhod ng aking pamilyang Santos. Hindi ba't ako, ang matandang ninuno, ay hindi pwedeng dumalo? Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa matandang ninuno ng pamilyang Santos, na isang bata pa lang. Ngayon, mukhang totoo nga. Kahit isang bata lang ay nagiging matandang ninuno na, kaya naman pala humihina ang pamilyang Santos. Ano ang alam ninyo? Kung hindi lang ako nabigo sa aking pagtawid sa pagsubok 5 taon na ang nakalipas, at naipit sa katawan ng isang bata, at limitado ang aking kapangyarihan, paano magkakaroon ng ganito karaming problema ngayon? Gayunpaman, para ayusin ang walang hiya na batang ito, ay sapat na. Matandang ninuno ng pamilyang Santos. Anong kasalanan ko? Sa halip ikaw ang sumisira sa kasiyahan ko sa aking malaking araw. Ikaw ang gumawa ng mga chismis. At siniraan mo si Gabriel, kaya siya iniimbestigahan at tinanggal sa pwesto. Tapos, sinadya mong gumawa ng sugal, at inilagay mo si Rafael sa patibong, kaya siya nakautang ng malaking halaga. Ang pinakakasuklem-suklem sa lahat ay ikaw. Gamit ang buhay ng mga taga-pamilyang Santos, hinihingi mo na pakasalan ka ni Sofia. Talagang napaka-immoral at walang hiya mo. Napakababa mo. Kaya naman pala nitong mga nakaraang araw, ilang politiko mula sa pamilyang Santos, at mga mayayaman ay bumagsak. Anong hawak ng pamilyang Reyes sa pamilyang Santos? Para mapabagsak ang pinakamalaking pamilya, ang Santos. Sa ganitong kalagayan, ang dahilan kung bakit iniimbestigahan si Gabriel Santos ay dahil sa mga reklamo ng mamamayan. May problema ba? Makikita naman sa resulta kung mayroon. Tungkol naman kay Rafael Santos, hindi ako ang nagdala sa kanya para magsaya, kundi siya ang nagmakaawa sa akin na dalhin siya para yumaman. Sinungaling ka, sabi mo sa akin, na hindi na kailangang bayaran ng interes sa hiniram na pera. Tapos, pinakuha mo pa sa akin ng 20% shares bilang collateral. Ito pala ang patibong na inihanda mo para sa akin. Tungkol naman kay Sofia, ito ang kasulatan ng kasal na ikaw mismo ang pumili. Ito ang kasunduan sa pag-aasawa na personal mong isinulat. Ito ang kasunduan sa pag-aasawa na isinulat noon ng ninuno ng pamilyang Liu, kasama ang ninuno ng pamilyang Fiu. Saksi ang langit at lupa, kung magkakansela ng kasal. Magdurusa sa parusa mula sa langit, tama ba? Talagang personal na kasunduan sa pag-aasawa. Hindi mo pwedeng itanggi yan, di ba? Nga, bilang tao, hindi pwedeng hindi tumupad sa pangako. Tinulungan ng pamilyang Fu ang pamilyang Liu laban sa kapahamakan mula sa langit. Tapos sasabihin na pilitan lang siyang magpakasal. Masyadong walang utang na loob ang pamilyang Liu. Ang pamilyang Fu ay napakagandang loob, pero ang pamilyang Liu ay hindi nagpapasalamat at gusto pang kanselahin ang kasal. Kapag dumating na ang kapahamakan mula sa langit, hindi na sila makakaiyak. Ninuno, hindi mo naman itatanggi yan, di ba? Tama, ito nga ang kasunduan sa pag-aasawa, na personal kong isinulat. Ngunit ang tunay na ikakasal kay Little Ruyan ay hindi ikaw. Anong ibig mong sabihin? Tingnan mong mabuti kung paano nakasulat sa kasunduan. Sa itaas, sa kaharian ng langit, sa ibaba, sa kaharian ng impyerno, ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Liu, at ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Po ay magsasama sa pag-aasawa. Ang kasulatang ito ang patunay, kung may paglabag, ang langit at lupa ay maaaring magparusa. Malinaw na nakasulat sa kasunduan sa pag-aasawa na ito, walang mali. Oo, malinaw na nakasulat sa kasunduan na ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Liu, at ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Po ay nagkasundo sa kasal. Ngunit ikaw ay hindi ang tao ng pamilyang Po, sa loob ng kasunduan. Ninuno ng pamilyang Liu,
Hindi ka naman siguro nababaliw na. Ngayon mo pa pagdududahan ang pagiging tao ng pamilyang Q. Ikaw ang tunay na tagapagmana? Siyempre, ako ang marangal na tunay na tagapagmana ng pamilyang Q, si Isabela Santos. Sa akin lang siya pwedeng pakasal. Kung ikaw ang tunay na tagapagmana, kung gayon, sino siya? Pakikilala mo. Siya ang tunay na tagapagmana ng pamilyang po, Marco Reyes. Ikaw, wala kang kwenta. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para kunin ang sa akin. Malinaw na isinulat ng tatay ko sa kanyang habilin, na ibinigay niya sa akin ang lahat. At itiniwalag ka sa pamilya. Ano na ang estado mo ngayon? Anong karapatan mong makipag-agawan sa akin? Akala ko palagi kinikilingan ni Papa, na ibinigay niya sa iyo ang lahat. Pero sa totoo lang, ikaw ang gumamit ng paraan para pilitin si Papa. Ang mas nakakainis pa, ikaw ang pumatay sa kanya para agawin ang kasal ko. Desperado ka na talaga. At nagkaisa pa kayo para siraan ako. Na ako ang pumatay sa tatay ko. Anong ebidensya mo? Siyempre may ebidensya ako. Hindi kaya ang tatay ko mabubuhay muli. Ito ang habilin na ginawa ng tatay. Nakasaad dito na ako ang magmamana ng lahat sa pamilyang Fu. Imposible, peke ang testamento na yan. Personal na pirma ng tatay. Paano magiging peke? Leo, anong ginagawa mo? Ngayon, wala na kayong testigo. Nagsisinungaling lang kayo. Bakit ka tumatawa? Ang pinakamatanda, oras mo na para lumabas. Hindi mabubuhay muli. Pero ako, ang pinakamatandang ito ng pamilyang Fu, ay kayang ibalik ang lahat ng sulat mula sa mga miyembro ng pamilyang Fu. Walang silbi kahit sunugin mo pa. Pinakamatanda. Nandito na pala ang pinakamatanda ng pamilyang Fu. Mukhang totoo ang sinabi ng pinakamatanda ng pamilyang Liu. Hindi siya ang tunay na apo ng pamilyang Fu. Kung gayon, ang nakasaad sa kasunduan na ikakasal kay Liu Ruyan, ay hindi siya. Nagbago na ang sitwasyon. Sino ba talaga ang ninuno? Sino ang apo? Ikaw na mapaghimagsik at durugong apo. Pumatay ng ama na nakit ng kapatid. At ngayon, naglalakas loob ka pang gamitin ang kasunduan para pagbantaan ang pamilyang Liu. Pambayad ng kasamaan sa kabutihan. Mas masahol ka pa sa hayop. Noong araw, ibinigay mo ang pamilyang Fu namin. Sa sangay ng pamilyang Liu, pinahiya mo ang pamilyang Fu namin. Anong mukha ang mayroon ka? Para maging pinakamatanda ng pamilyang Fu namin. Brat, paano mo nagagawang suwayin ang pinakamatanda? Mayroon kang pinakamatandang tulad mo, okay lang. Mayroon pa bang ganitong klaseng ang pinakamatanda? Kung hindi mo ako kilalanin, bahala ka na. Daniel, huwag ka nang magmatigas pa. Ang kasal na ito ay sinaksihan ng langit. Ako ang magpapakasal kay Isabela. Kung pipilitin mo si Isabela na magpakasal sa'yo, ang aming pamilyang Reyes ay makakaranas ng kapahamakan mula sa langit. Gusto niyo lang naman na kanselahin ang kasal, di ba? Anong kapahamakan sa langit? Lalaki ako, hindi ako takot. Pakinggan mo ako. Ako ang tunay na apo sa tuhod ng pamilyang Reyes. Ako lang ang magpapakasal kay Isabela. Bitawan mo ako. May pinapatay. Takbo. Ngayong araw, lahat kayo ay mamamatay. Marco, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Isabela. Hindi mo kailangang mag-alala. Marco, papatayin kita. Ingat! Hindi ko inaasahan na ganoon kalalim ang iyong lakas panloob. Mukhang nakuha mo ang tunay na turo ni Leo Reyes. Noong araw, hindi ka tinalo ng aking lolo sa tuhod. Ngunit ngayon, isa ka lang batang paslit. Hindi mo magagamit ang iyong buong kapangyarihan. Hindi mo kaya ang lakas ko ngayon. Kahit ano pa man, tinatawag ka nilang ang pinakamatanda. Ngunit sa aking paningin, isa ka lang batang paslit. Duruging apo, bitawan mo na si ang pinakamatanda. Bastos! Papatayin kita. Ang pinakamatanda, mag-ingat po kayo. Ngayong araw, papatayin kita. Ang pamilyang Santos ay mawawala na rin. Sa panahong iyon, ang aming pamilyang Reyes, ang magiging numero 1 sa buong mundo. Ang pinakamatanda. Marco. Ang pinakamatanda, okay ka lang po ba? Nalulurots na ang likod ko. Napakagulat mo, ang pinakamatanda. Mabuti naman po at ayos ka lang. Ang pinakamatanda, kahit mamatay pa, hindi po namin hahayaang masaktan kanya kahit kaunti. Ang mga anak-anak ng angkan ng Santos ay poprotekta po sa inyo, ang pinakamatanda. Ako po si Miguel Santos, ang ika-10 henerasyon na direktang ina po ng angkan ng Santos. Ako rin, ako si Rafael, ang ika-12 henerasyon, na direktang ina po ng angkan ng Santos. Magbabantay po ako para sa inyo, ang pinakamatanda. Nagsasabi ng protector. Kayo, mga hamak na miyembro, ng angkan ng Santos, hindi kayo karapat-dapat. Maging kalaban ko. Ngayon, isa-isa ko kayo, papapatayin, para mapagbigyan ang aking ninuno sa angkan ng Reyes. Kaya pala, ang paraan, para masira ang selyo, ay ang pagkakaisa ng buong pamilya. Sa wakas, naibalik ko na, ang aking tunay na anyo. Ako si Daniel Reyes. Sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay ka.
Patawarin niyo po siya. Ang suwail na apo na ito ay napakalaki ng pagsuway. At pinagtatanggol mo pa siya. Ang aming Hacienda Reyes ay bumabagsak na. Konti na lang ang mga tao. Mula nang gumawa ng kasamaan si Leo Reyes, 100 taon na ang nakalilipas. Alam ko nang wala ng pag-asa ang Hacienda Reyes. Kaya't hindi na ako nakialam sa mga usapin ng mundo. Ngunit siya ay anak pa rin ng aming Hacienda Reyes. Sana'y patawarin siya ng ang pinakamatanda. Hayaan niyo akong iwi siya at mahigpit na turuan. Patawarin niyo po siya, ang pinakamatanda. Sige na, dahil nagmamakaawa ka. Patatawarin ko ang kanyang buhay. Ngunit kung magpapatuloy sa kasamaan ang Hacienda Reyes sa hinaharap, hindi ako mag-aatubiling lipulin kayong lahat. Maraming salamat po, ang pinakamatanda. Ang mga taga Hacienda Santos ay tunay na mapagbigay at mabuti. Kami sa Hacienda Reyes ay nag-aaway na sa loob ng maraming taon. Sa pananaw, malayo na ang agwat namin. Kung hindi dahil sa agarang pagpigil ng ang pinakamatanda ng Hacienda Santos, baka ang nakaranas ng kapahamakan ay ang aming Hacienda Reyes. Ang pinakamatanda, ano ang mangyayari kay Marco? Wala na siyang pulso. Namatay siya dahil iniligtas niya ako. Titiyakin kong maililigtas ko siya. Hindi maaari. Ang pinakamatanda, ang inner core na ito ay ang iyong libo-libong taon ng pagsasanay. Kung ibibigay mo sa kanya, mawawala ka sa loob ng 3 kaharian. Ang pinakamatanda, ang 3 karayom ng plum ng aming Hacienda Santos. Sikat sa buong mundo, maaari mo itong gamitin para gamutin. Hindi mo kailangan yan. Ang 3 karayom ng plum ay maaari lamang gamutin ang malapit ng mamatay. Ngunit wala na siyang hininga. Nagsimula ang lahat dahil sa akin, at dapat itong matapos sa akin. Ang pinakamatanda, bilang ang pinakamatanda ng Hacienda Santos. Nagtanggol ako sa Hacienda Santos sa loob ng 1,000 taon. Mula ngayon, kayong mga apo sa tuhod, dapat na kayong mabuhay ng sariling nyo. Ang mga supling ng Hacienda Santos ay magalang na nagpapaalam kay ang pinakamatanda. Ang pinakamatanda, isinakripisyo niya ang sarili para sa ating Hacienda Santos. Sa hinaharap, mahigpit na sundin ang mga turo ni ang pinakamatanda. Maging mabuti. Magkaisa. Palakasin ang ating Hacienda Santos. Lahat tayo ay magkaisa. May pagmamahal at pananampalataya. May kabutihan at responsibilidad. Marco, gising ka na rin sa wakas. Marco. Ayos lang pala ako. Nasaan si ang pinakamatanda? Kumusta siya? Hindi na makakabalik si ang pinakamatanda. Kasalanan natin lahat. Kung hindi lang sana tayo tamad. Bumaba si ang pinakamatanda ng bundok. Ano? Bababa na naman si ang pinakamatanda ng bundok. Ang Hacienda Santos ay inanunsyo kaninang umaga na si Miguel Santos ay nagbitiw bilang chairman. At ipapasa sa panganay na apo na si Isabela Santos. Nakakuha si Isabela Santos ng suporta mula sa daan-daang grupo sa loob at labas ng bansa. Ngayong araw, tumaas ang stock ng Hacienda Santos. Marami ang nagsabi na ang Hacienda Santos ay isang kumpanyang may konsensya at susuportahan nila ito hanggang sa huli. Hoy Marco, pauwi na ako agad. Bakit ka pa tumatawag? Asawa ko, may sasabihin ako sa'yo. Kailangan mong kumalma. Ano yun? Nakakapagsalita na rin ang anak natin. Talaga? Una ba niyang sinabi ay tatay? O nanay? Hindi pareho. Ano? Anong tinitingin-tingin nyo? Mga apo kayo. Ako ang inyong ang pinakamatanda.